Ay, sabi nito, kaya mo yan, coach. Maganda talaga yung product. I believe so, no? Kasi kahit ang dami ko ng doktor na pinagtanungan, yung laki ng gallstone na meron ako para maging ganito ako na nakakakain ako na maayos, nakakapagsalita ako, hindi ako namimilipit sa sakit, hindi siya namamaga, is mind-blowing sa kanila. Sobrang talaga, ang laki ng gallstone mo, tapos normal ka, okay ka. 'Di ba? Sabi ko, hindi talaga siya namamaga. Wala akong sakit na nararamdaman. Hindi kagaya ng iba na ang liit lang, 1 centimeter, mas maliit pa doon, namimilipit sila sa sakit. Halos mamatay-matay sila, matuwad-tuwad sila doon. Ang dami kaya, may mga nakapila doon, mga babae rin. Karamihan babae na medyo matataba. Talagang umaaring-king-king na sila sa sakit. Alam mo yung parang mamatay-matay yung mukha nila sa sakit. Eh ako, di ba? Okay lang. Walang problema. Ayun, yung tita ko nagpa-opera ilang buwan after ng operation, kasama na niya si Lord agad. Ay, shucks. Sino to? Ala, bro. Yun nga eh. Kasi, hindi na ako pwede mag-ketogenic diet pagka wala ka ng gallbladder. May iba kasi nai-infection, 'di ba? So, sa akin, daanin natin sa diet kasi nararamdaman ko na, ano eh, naniniwala ako sa mga ginamit ng Diyos na, ano, na natural, ano. Bumili ako dito ng olive oil, nasa apple juice, apple cider diet ako ngayon. Ramdam ko yung epekto niya sa katawan ko. As in, ang ganda talaga. Kaya yun, dapat offer niyo yung Fairmax sa kanila. Baka nawala yung sakit nila. Oo, actually, kaya lang, ang nangyari kanina, bro, pagpunta namin doon, no, ang bilis kong na, ano, na-process. Wala akong time makapagkausap ng tao. Sayang, kasi pagpasok doon, na-entertain nila ako agad. Kasi tinignan nila agad yung diagnosis ko. Immediately, inano nila ako sa loob. Pinasok nila ako agad sa loob. Kasi kanya-kanyang case, may iba kasi na ang problem nila, parang sa bato sa kidney, iba yung area nila, nakahiwalay kami. Tapos iba yung area ng bato sa gallbladder. Sayang, oo. Pero hindi ko kasi sila ka-area yung umaaring king sa ako lang yung ano. Wala masyadong tao ngayon kasi parang takot sila lumabas kasi may bagyo. So actually, konti lang yung tao doon. Tapos ako lang yung nandun sa gallbladder area. Anyway, no, pag-uusapan natin today is all about closing online. So, ang unang topic natin na nakaraan was all about prospecting, no, how to grow your prospecting list. Okay, so tayo kasi pag nag-grow tayo ng mga list natin, 'di ba? Mahalaga na dumadami siya, dumadami. Tapos, habang dumadami, nababawasan din. Kasi ang problem sa mga nasa ganitong industry ng business, ano, minsan gagawin during the day, minsan hindi gagawin, 'di ba? Lumilipas yung panahon, akala nila they're already in business, pero mali yun, no? Dapat iniisip natin na this is still work. Kailangan everyday may nakakausap tayong 10 people a day. No, ako, nung aaminin ko, no, nung habang po dumadaan ako dito sa, ano, first time ko ma-ooperahan kung sakali, 'di ba? Na-depress ako, tapos parang bumagsak yung katawan ko, tapos parang ang lungkot-lungkot ko. To the point na parang para sa akin, priority ko yung health ko, 'di ba? Luto ng pagkain, squeeze ng juice, bili ng ganito dito, research tungkol sa gallbladder, punta sa doktor na ganito, second opinion, scan ulit. Parang na-busy ako doon. And I know life is busy, 'di ba? Sobrang busy ng life. And we need to keep on generating income while being busy, while prioritizing something. I know, naiintindihan ko kasi pinagdadaanan natin yan. Pero kailangan, meron tayong tinatawag na deadline para doon sa pagpa-prioritize ng isang aspeto ng buhay natin. So, maraming mga empleyado yung na-stuck na sila sa pagiging empleyado kasi hindi nila nilalagyan ng deadline yung kanilang goal na makakawala sa pagtatrabaho. 'Di ba? Hindi kagaya ng mga nakita ko na sila Coach Honey Labay sila Coach Oats Jimenez, 'di ba? Mga employee yan dati. Talagang nilagyan nila ng deadline. 6 months na lang ako dito sa trabaho ko na to. Hanggang dito na lang. So, marami ako naging student na iba na parang hindi sila naglagay ng ganong deadline. Na hanggang dito ko na lang gagawin yung work ko and then pinapromise ko na from now on, gagawin ko yung best ko na
talagang bibitaw na ako dun sa pinaka ano ko, comfort zone ko. So, ganun din ako na sabi ko, binibigyan ko yung sarili ko ng hanggang October, no, para gawin yung detox, yung cleansing, yung pagre-research, and then at the same time paghahanap ng tamang doktor, magpapa-opera ba o hindi. Kasi kailangan ko i-prioritize yung mga pinag-usapan natin na plano. Kasi sayang yung November, December, yan yung time na may pera yung mga tao, 'di ba? Kailangan nating ma-push yung goal natin. So kung hindi ko siya bibigyan ng deadline, may stuck tayo. No, as a leader, masakit sa akin kapag nai-stuck yung team ko dahil na-stuck ako. So walang excuse, 'di ba? And even though pagod ako ngayon, 'di ba? Uy, nakita ko sakto umabot pa sa 9 o'clock, nahabol pa ni Angel. Push pa rin. Kahapon I wasn't feeling good. Kinakapos ako sa hininga. Actually, kahit ngayon, kasi parang nakaipit yung bato dito sa tagiliran ko eh. Pero okay lang, kaya pa rin, di ba? Kumbaga, tuloy pa rin, no? Kailangan boom, 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 di ba yung training, matapos natin. So, ganun tayo, no? Ganun din sa prospecting. Pag nilagyan mo ng deadline yung trabaho mo, yung job mo na, okay, hanggang alas 5 ka lang, tapos pag uwi ko ng bahay, alas 6, alas 7, kakain ako. Kailangan mag-prospecting ako ng alas 8, alas 9, alas 10. Kailangan meron kayong ganun na ina-allocate na time para sa business nyo. Kasi pag hindi nyo siya hinanapan ng time na nag-grow kayo ng prospecting list nyo, at the same time, nagso-social selling kayo, wala talagang mangyayari. 'Di ba? So, napakahalaga na number one, lagyan niyo ng deadline yung job ninyo na sige, pipilitin kong talagang mag-work itong business natin sa RF3, sa PBA, no? And then siguro bibigyan ko na lang to hanggang 6 month next year. So January, February, March, April, May, June. Kailangan June next year, magpag-quit ka na sa trabaho mo. And then, testing phase itong November, December. Tapos, bibigyan mo ng 6 months yung time mo. Dapat meron kang nakaset na goal na ganun. Kasi pag wala yun, saka dapat excited ka, no? Kasi pag wala yun, parang ang hirap mag-imagine na, ay, by July next year, wala na ako sa trabaho to. Consistent yung income ko. Di ba exciting siya? So, yun, no, napakahalaga nun. Second, nag-allocate ka ng time para sa prospecting at saka sa social selling. So, napag-usapan na natin paano mag-prospecting, growing your prospecting list, no? And then at the same time, second, kagabi yung topic natin is paano tayo mag-social selling. No, napakasimple lang ng mga paraan sa social selling. Reviewin nyo, no? I-upload ko yung recording tonight, no? Kasi ngayon lang din tayo may time. So, ngayong closing na. Okay, closing. Napakasimple lang ng closing, guys. After nila mapanood yung presentation, no, syempre magma-manual follow-up kayo. Pero yung mga gasgas na follow-up kasi is, kumusta? Napanood mo na ba yung video? Yung ganyan. Tapos sasabihin nila, ay hindi eh, hindi ko napanood yung video o kaya naman na-busy ako, hindi ako naka-attend. So actually, hindi ganun yung way para ma-follow up niya sila. No? Ako normally, kapag i-chat ko sila, ang sasabihin ko sa kanila ganito. Yung tinatawag na, pag ikaw kasi, sabi nga nila, pag ikaw ang naghahabol, tumatakbo. Pero kapag ikaw ang hinahabol, ikaw ang nagpapahabol, ikaw ang hahabulin. Parang ganun. So, pag nag-follow up ako ganito, Rachel, sis Rachel, tomorrow, Thursday, available lang ako ng alas 12 hanggang alauna. Sobrang tight lang, 'di ba? After lunch. So, gusto mo ba pakita ko sa iyo kung paano ko minamonetize yung business na to nang nasa bahay lang ako kahit na halimbawa, 'di ba, yung example natin kahapon is single mom siya, tapos kailangan niya ng extra income, tapos may dalawa siyang anak, tapos siya pa yung namamasada sa tricycle, 'di ba? So, sasabihin ko kay Sis Rachel, bukas, no, kahit na alam kong hindi siya magiging available ng time na yon, ang psychology kasi doon is, pag gusto niya talaga, mag-a-adjust siya. Na gets nyo. Tapos hindi ko rin trip yung ako yung pupunta. Kaya nga nung nakaraan yung mga kasama ko, meron akong kasamang network marketer siya. Kilala ni Sis Rachel sa ni Rich, no? Lagari siya, no? Napagod ako doon, guys. Quezon Province, Quezon City. Para ginawa namin, halos buwis buhay kami, nilalagari namin. So, wala kang lifestyle, wala kang buhay, tapos offline mo ginagawa yung negosyo. Whereas,
Actually, pwede mo naman siyang gawin online, no? Mas madali pa, hindi ka pa na-stress, di ka napagod. So, dati kasi, pag sa offline, sa network marketing, ganun lang yung ginagawa ko. Kahit mataas na tao sila or same level or below than me, tinitignan ko na may strategy kasi ako na on the same level, higher than me or more successful than me, or below than me. So, iba't ibang approach ng pag-invite at sasalita sa kanila. Pero next time ko natuturo sa inyo yon. So, system ang tawag doon. Pero kapag magfa-follow up ako, ang sasabihin ko, for example, hello Tor, sa weekend, sasabihin ko lang na, hello Tor, sa weekend, Sabado, no? Available ako ng lunch or let's say dinner. Ito lang yung available time ko, no? Punta ka dito sa Tagaytay, magkita tayo. So nakita mo yung ano ko, instruction ko. Instruction siya pero para siyang nagko-command. Hindi siya nagde-demand na pwede ka ba na ganito? Hindi. 'Di ba yung pitch ko is ganun, no? Tor, sa weekend, no, pwedeng Sabado o Linggo, available ako. No, punta ka sa Quezon City or punta ka sa Cyber Park 2 sa may Pizza Hut sa baba, no, magkita tayo ng lunch. No? Kaya nga ako gusto ko may panggalaw kayo, guys. Yung manggagaling sa PBA na mga courses. 'Di ba? Kasi gusto ko ma-feel ninyo na meron kayong freedom na already sa pera, sa time, sa financial, no? Kasi alam ko yung pakiramdam ng walang panggalaw eh. Kaya lahat ng paraan, lahat ng problema, sinusolusyonan natin bawat anggulo. Siyempre, magkano lang naman yung Pizza Hut, di ba? Magkano lang yung meal ngayon, 250 and everything. Kung ihahataw mo naman yung mga ano natin, let's say nakaka 3,000 to 5K ka a day, kaya na, di ba? May panggalaw ka na. And it's always good to give. Always talaga, guys. No? It's always good to give and feed, God's people. Kasi kapag mga prospect natin, mga kaibigan natin, no, pagkakain tayo, masarap yung may kasalo ka, 'di ba? May kakwentuhan ka tungkol sa mga pangarap mo, no. Ang tingin natin sa kanila is like a friend, 'di ba, na uy, magkita naman tayo, ganun. Without expecting anything in return muna talaga. Kasi makikita naman nila how genuine yung approach mo sa kanila eh. So anyway, pag magpa-follow up, pwedeng offline or wait. Sorry guys, naputol yung recording ko. Bakit? Ah, hindi naman pala. Nag-ano siya, namatay yung connection. Pero naririnig ako ngayon, guys. Biglang nag-collapse siya, namatay. Anyway, ayun ano. So, yun, masarap na genuine tayo sa pag-approach ng mga tao. Okay? Yes, coach, kanina naputol. Anyway, we're back. Thank you, Thor. After nito, no, pwedeng i-meet nyo sila in person, pwede namang online, no? Pwede ko sabihin, Sis Lourdes, today, no, alas 9. And most of the time, ang nangyayari kasi dito sa psychology niya is parang, ay, ang sinabi niya lang sa akin, yun lang ang available na time niya. Sige, gagawan ko ng paraan. 'Di ba? Napansin niyo, minsan kayo, nag-a-adjust kayo sa akin. 'Di ba? Kasi nasa tao 'yan, whether may influence ka na or wala pa, pero pag ang tingin mo sa sarili mo may influence ka na, meron kang commanding authority. In the end of the day, nasa iyo yung grasya, no? Sila nga ang dapat talaga maghabol sa iyo kasi ikaw may hawak ng blessing. Ikaw yung may hawak ng opportunity. Hindi dapat ikaw ang naghahabol. Sila dapat. Sino naniniwala doon? No? Ikaw ang magtuturo sa kanila kung paano magkumita ng malaki. Oh, yan. Si Sis Lourdes, laging nag-a-adjust yan. Yes, di ba? Natuto siya, no? Wala siyang pang-internet. Nagpagawa siya ng internet. Kahit na talagang walang-wala yung ano niya, resources. Bilib na bilib ako kay Sis Lourdes, no? Probinsya to, coach. Wala kaming internet. O gumawa siya ng paraan. Coach, ganito lang po yung resources ko, pero gagawan ko po ng paraan yan. O, di ba? Coach, ganito po yung available ko, pero sige po, gagawin ko yan. O, yun, di ba? Maaga sila natutulog sa probinsya, no? Sa ano ba kaya sis? Agusan del Sur. Pero alas 9, gising pa siya.
Sa probinsya, 'di ba sis? Oh, 'di ba nag-a-adjust siya? Kasi nag-effect sa kanya yung psychology, no? Yung commanding and authority and power. Abusan, si Sis Lourdes, no? So, sa online, no? Halimbawa, pwede ko sabihin na, Sis Rachel, nako, magkakabagyo, no? May paparating na bagyo. Bukas, available ako umaga lang. Kasi mababa na yung energy ko paggabi. Diba, medyo pagod na ako dyan, may meeting ako, may training ako. Available ako, pero alam ko na sa sarili ko na pwede siyang maging available ng time na yon, ha. 'Di ba? Kasi, yun nga lang, no, kasi ako full-time na. Tapos, alam ko si Sis Rachel, sa kaka-banding ko sa kanya, kaka-chika ko sa kanya, alam ko na panggabi siya sa work. So, pwede ko sabihin na, sige, chitsyempo ko kayang umaga, baka available siya. No? Pero sasabihin ko sa kanya na available lang din talaga ako bukas ng umaga. So, sasabihin ko, Sis Rachel, bukas ng available ako ng mga alas 9, alas 8, alas 9, alas 10, ganyan. Yan lang yung available time ko, no? Um, Magkita tayo sa Zoom, papadalhan kita ng link. At may ituturo ako sa yung strategy kung paano mo mabilis na makukuha yung pinag-usapan natin noong nakaraan. No, na gusto mo kumita ng extra 20 to 30,000. Tama ba? Yun ba yung goal mo? No? Pag-usapan natin yan, magkakaroon tayo ng game plan at may ituturo ako sa iyo. So, sa utak niya, gagawin niya talaga ng paraan yun. No? Gagawin niya ng paraan. Okay? Kasi, gusto niya malaman kung paano. Pero nakanood na siya nung presentation. Tama ba nakanood na siya ng presentation? Marami yung tinatawag na parang urong sulong, haka-haka, objection, fear, alam niya mag invest siya ng pera, mamumuhunan siya. Ang dami tumatakbo sa utak niya pag nakanood ng presentation. Either excited siya or takot siya. Pero tanggalin mo yung utak niya doon, no? Kasi siya yun sarili niya muni-muni yun. Ibalik mo yung utak niya sa focus nung bago siya nanood ng presentation. No, ang goal lang kasi ng presentation nila Sir Ace ako dun sa office ay para ma-educate siya kung tungkol saan yung business. Pero ang tao, dapat lagi niyong ibabaling yung parang kabayo, lagi niyong ibabaling yung attention niya, focus doon sa goal niya, doon sa problem saka sa desire. Natandaan niyo during the social selling, hinanap muna natin yung problem at desire nila. Tama ba? Sino nakakaalala dun sa lesson kahapon? Naalala nyo? Kayo ba? Di ba ang dami yung company na sinalihan before? Di ba ang dami? Di ba? May pakialam ka ba sa Complan? Di ba hindi naman product kahit anong product yan, kahit anong Complan yan? Oo, coach. Di ba? Pwede na-attract ka sa Complan. Pero in the end of the day, ang driving force kung bakit mo ginagawa ang business mo ay dahil sa problema, either problema, yung pain na ayaw mo na ng trabaho mo, or may desire ka na finally gusto mong makahataw, gusto mo na rin maging successful. Siguro medyo yung iba nakikitaan mo na ng success result, gustong-gusto mo na rin maging ganun. Kati ka na rin na maging successful. You want your own sports car, gusto mo na rin magkaroon ng sarili mong bahay sa Tagaytay, mag-travel around the world, maipasyal yung pamilya mo. Sarap na feeling na kagaya ngayon, kahit may sakit ako, no, parang naging outing yung labas namin kasi inaasikaso ko yung birth certificate ng mama ko, kukunan namin siya ng passport kasi marami akong goal na pagdalhan sa mama ko sa ibang bansa kasi lagi na lang siya naiiwan sa bahay sa Philippines, luto dito, labalinis. Ilang taon na yung mama ko eh. Ang dami kong pangarap para sa kanya. Yung mga kapatid ko, lagi kong kasama. Kung saan ako doon din sila, no? Ngayon, nasa Africa naman ako. Gusto din nila pumunta ng Africa. Lahat ng kapatid ko, guys, may passport na, no? Tapos yung mga pamangkin ko, kukunan ko rin ng passport. Pero locally, nakaka-travel naman sila. Yung mga pamangkin ko. Kaya lang, masaklap yung mama ko kasi may problema siya sa spelling ng pangalan niya. Hindi siya wala pa siyang passport. Ay, nalulungkot naman, naiiwan siya. Diba? So, inaasikaso ko. So, in short, ngayon, nagpa-check up ako. Pero parang outing yung nangyari. Ang dami namin napuntahan ng mga lugar. So, ang sarap sa feeling na may freedom ka na ganun kung ano gagawin mo sa isang araw, pahinga ka ba kung may sakit ka, 'di ba? Or hindi ka or may choice ka kung anong ospital ka pupunta.
Gusto mo ba magpa-opera? Gusto mo bang mag-hire ng specialist ng doktor? Gusto mo bang mag-undergo ng isang nutritionist, no? Or mag-hire ka ng isang natural path? So ngayon, ilan ang doktor ko ngayon? Ang dami. 'Di ba? Isa sa Fairmax, si Doc Mel, no? Siya yung nag-handle ng nutrition ko. Siya yung nag-handle ng vitamins ko, ng meal plan ko. Bawal sa akin, hindi. Para sa specific blood type A, may doktor ako sa St. Luke's, may doktor ako sa ibang bansa. Nagzo-Zoom meeting kami. Tapos ngayon may bago akong doktor, si Doc Philip Tan, na feature siya sa ABS-CBN. Siya yung magta-try na magdurog, mag-crush nung ano ko, nung gallstone ko. Tapos nag-prescribe din siya ng mga specific medicine. So ilang doktor ko? Anim, no? Anim. So, meron kang freedom na maghanap ng option. Ang sarap ng feeling na ganun, no? Tapos, hindi ka rin nag-aalala sa gastos kasi as of now, apat yung insurance ko, no? Isang international, dalawang international, dalawang local. So, yung feeling na may ganun ka sa sitwasyon mo, hindi natin talaga siya makukuha guys sa pagiging employee, di ba? How I wish, no, marami sa mga kababayan natin na sana kapag nagkasakit, medyo kaya nila ng ganun, no? Na hindi ka na nga nag-aalala, parang level ni Doc, ano, Willie, Doc Ong, 'di ba? Na may option siya pumunta ng Singapore kung gusto niya, kasi kaya niya. Pero sad to say, no, marami sa mga kababayan natin yung hindi ganun yung sitwasyon eh. 'Di ba? May sakit na nga tapos malungkot pa, 'di ba? Walang option. So, ang point ko dito, ano guys, ibalik ninyo sa kanila kung ano yung problem at saka yung desire nila. Kasi kapag tinignan nila yung business, opportunity, marami ang negative sa network marketing eh. Tanggapin natin yun. Mahirap. Ang nangyayari kasi kapag yung tao, nakafocus siya sa objections niya sa network marketing, para ka ng tanga kakasagot ng objection niya. Marami naman nagtuturo how to handle objection, no? Anong sagot kapag sinabi niya, oh, pyramid ba yan, no? Oh, sasagutin mo ganito. 'Di ba? Maraming ganon, scripted. Pero pwede naman ma-prevent 'yon kung ibabaling mo yung utak niya, no? Doon sa ibabalik mo siya doon sa dahilan kung bakit siya nanood ng presentation, sa kanyang desire at saka sa kanyang problem, no? So, kaya nga kapag nag-meet kayo, no, for follow up, ang sasabihin mo sa kanya ay ituturo mo sa kanya kung paano niya makukuha yung kanyang goal at saka yung desire at paano masusolusyonan yung problema niya. Okay? So, ganoon siya kasimple. Hindi mo na kailangan mag-handle ng mga objection. Darating tayo sa handling objection session, no? Pero actually, sabi nila, no, nako-close na ang sale bago pa ipakita ang business. Sinong naniniwala doon that you can close the sale even before you show the business or the sales presentation? Sinong naniniwala doon? So, ano bang ibig sabihin nun? No? Yes, coach. Oo, coach. Opo, posible, coach. Oo. So, parang ganito, no? Just to summarize, bago ako magbigay ng example, ganun nga, no? Number one, authoritative, authoritative and commanding ang ating approach, no, sa kanila. Effective siya whether yung tao is on the same level like you, no? Parang tropa mo, barkada mo, katrabaho mo, no? Kahit, let's say, teacher mo, mas mataas sa'yo o boss mo. Actually, medyo hindi actually kasi mataas siya sa iyo eh. Pero saka na natin pag-usapan yung soul system ha. Pero in the same way, dahil business-minded ka na, mas magkakaroon ng parang shocking moment yung boss mo sa'yo na, boss, available lang po ako kasi tatawagin pa rin siyang boss. Weekend, no, alas 8, alas 9, yan lang po talaga yung free time ko. Pwede po ba kayo? Medyo respectful pa rin, pero authoritative and commanding. Kasi ituturo ko sa inyo, sir, kung paano ko siya nagawa, no? Who knows, no? Ito yung maging way, no? Para, kasi ako na, let's say, kunyari lang nakapag-quit ka na sa trabaho, pero siya nag-work pa rin. So, medyo may authority ka na. 'Di ba? Siyempre, 'di ba? Level-level yan eh. So, ang mangyayari nun, no? Okay, sige, sige. Subukan ko, gaganyan yan. No? Subukan ko. Tapos, pagka ano na, huwag kayong magchat-chat.
No, hindi kayo magchat-chat na, "Uy, available ka na ba?" Hindi. Ako ang gagawin ko, ire-ring ko agad. Kasi yon meron siyang ano sa utak ng tao. No, yung parang pag nag-chat ka, humingi ka pa ng permission, ako tawag agad. Ring, ring, sabay send ng link. Wala na siyang option. Uy, meron nga pala ako meeting kay ano, Coach Princess. Sabay open it. Ang instinct ng utak ng tao is to follow. 'Di ba kapag nagugutom ako, inom ako. 'Di ba? Ay, nauuhaw ako. Ay, nagugutom ako, kain ako. 'Di ba? Ay, nauuhaw ako, tubig. Ganon. Pag sinendan mo siya ng link ng Zoom call, matik mapapaklik siya. Pag tumawag ka, matik mapapasagot siya. Pero kapag chinat mo siya, uy, available ka na ba? Nandiyan ka na ba? Online ka na ba? Mapapaisip-isip pa siya. Diba? Tawag agad, send agad ng Zoom call din. No? So, ganun lang siya kasimple, no? So, ang mangyayari, saan na ba ako? Pagka-receive nila nun, ayun, mag-usap na kayo. Yung tinatawag nating money game. Money game. No? I-commit mo siya. No? Kailangan i-commit mo siya. Pag kinomit mo siya, teka, nagbibigay pala ako dapat ng example kanina, no? Nawala ako dun. No, isipin ko na lang mamaya, utang ko yun, utang. Kailangan ko magbigay ng example kung paano, kung paano sino nga ulit magre-remind sa akin nun? Pinag-usapan natin kanina, money games, paano magbigay ng example. Kasi tinapos ko yung ano yung paano magpa-follow up. Sige, mamaya baka maaalala ko yung example mamaya. So, money game. Ang money game, di nasa Zoom na kayo, no? Mag-uusap na kayo, no? Ayun. You make the person commit. Okay, saglit lang Yan. You make the person commit. Okay. So, halimbawa, pagpunta na, si Rachel, halimbawa, nakasalang na sa Zoom. Hi, Rachel. Good morning. Wag ka munang i-close agad, no? Bandingin mo ulit. Chika-chika. Alamin mo ulit yung why niya. Yung why, yung problem, and then solution na gusto niya. Kumusta ka naman, di ba? Kumusta na yung kalusugan mo ngayon? Kumusta na yung trabaho mo? Di ba? Kasi in-expect niya, mag-sales talk ka agad. Kasi yung mga tao takot doon. No? Ayaw nila na nasa sales talkan agad sila. Pag-uusapan nyo agad yung business presentation na napanood niya lang kailan lang, di ba? Tapos, i-close mo agad siya. Hindi. So, palagi kang balik ng balik ng balik, hinuhugot mo lagi yung kanyang problem at saka yung dreams niya, yung desire niya, yung aspiration niya. Kasi the more na alam mo kung ano yung kanyang mga aspirations, dreams, goals, and desire, the more na nagiging mas powerful ka kaysa dun sa prospect mo. Kasi alam mo kung saan siya mako-close. At ibabalik mo sa kanya yung why niya. No? Nakaka-follow ba, guys? Nakaka-follow ba? Sige nga, opo, possible coach. Ayun, no? Kung paano mag-close ng before the presentation, how to close the sale even without seeing the product or the business presentation, na-close mo na siya agad. So, one example nun, bibigay ko mamaya. Buti naalala ko. Okay, may good example tayo dyan. Buti naalala ko. Kasi ako, pag nagturo, ano lang talaga, no? Mag-take down notes kayo, panoorin niyo ulit to, kasi step by step yan, ha? Pero i-recap naman natin mamaya. Sa kabiglaan, sumalang ulit ako rito, Kakagaling lang natin sa biyahe. Okay. So, ayun after nun, no, chikahin nyo muna, bandingin ulit, which is actually business natin madali Social selling is all about chika, banding, alamin yung situation nila, deepest problem, solution, bago iba to sa presentation. Tama ba? Tapos, after nila mapanood yung presentation, back to Zoom. No? Ganito, Zoom. Wag Messenger. Kasi Messenger, may tatawag, may makaka-chat, ganyan. Ang Zoom kasi private kayo. No? Tapos, after nun, ilimit nyo lang na 40 minutes kayo nag-uusap. Which is maganda yun, hindi pa kayo naka-pro. Kasi para hindi maubos yung oras nyo, guys. Remember, kung may 10 kayong prospect a day, dapat yan, sa 10 prospect nyo a day, meron kayong time na at least 15 to 30 minutes lang. Oo, naka-video. Kita yung chan mo. Wala na, hindi na tayo, immune na tayo dyan. Mahalaga nasa tayo. Nasa,
ano tayo, in action, no? Hindi na natin iisip yung mga looks natin. Ako nga pagod eh. Ayun, no? Pagdating sa ah, closing, ibalik mo lang sila na ibalik sa why saka sa problem nila, desires, no? Okay, so game plan, money game, no? Alam mo ba, Rachel, kung goal mo talaga na makapag-quit sa trabaho, no? Ilang buwan ba yung goal mo na, ito magandang tanong to, guys. Lagi ko tong ginagamit kasi karamihan talaga empleyado, di ba? Saka OFW. So, sasabihin ko kay Rachel, gusto mo palang talagang mag-quit na dyan sa trabaho mo kasi alam ko yung reason why na si Rachel. Gusto mo pala talaga na maging malaya ka na dyan, no? Ang tanong ko sa iyo ngayon, Sis Rachel, ilang buwan naman ang kaya mong i-commit, no? Para ma-hit natin yung very first month na magkakaroon ka na ng, let's say, income dito na papantay na sa ano mo sa sahod mo. So let's say, no, bibigyan ko siya ngayon ng game plan. Let's say ngayon, no, November, December, no? Magte-testing tayo ng area na yan. And realistically speaking, sasabihin ko kay Sis Rachel, nagbibigay ako ng example ng buwan, yung realistic, guys. Kasi Sis Rachel, ngayong November, December, nasa testing pa lang yung ano natin, no, yung offer natin. Sabihin na lang natin na write it off month yan. Ibig sabihin, baliwala yan. Hindi yan counted. Kasi nasa trial and error pa tayo dyan, November, December, no? Maraming gastusin dyan. Ang business kasi pag trial and error, malaki yung cost niyan. Wala pa tayo masyadong profit diyan. So let's say, no, pagdating ng January, February, March, no, medyo kaya-kaya na natin yung ano, yung let's say 10 to 15,000 a month extra income. Okay ba sa iyo 'yun? First 3 months. Nasabihin ni Sis Rachel, oo naman, no? Halimbawa, ang income ni Sis Rachel per month is nasa 20 to 30K a month, no? Tatanungin ko siya, no? Kasi wala nang transparent, ay wala nang, ano, tawag dito, yung privacy eh. Minsan, inaalam ko talaga sa mga student ko, magkano ba yung sahod mo ngayon sa work mo? Ganito po, coach. Honest naman sila, na sabihin nila, okay, so ganito gagawin natin, Sis Rachel. Kasi yung sa sahod mo na, limbawa, 20 to 30K a month, no? Ilang oras ang nilalaan mo sa isang araw para kitain yan. Normally, coach, 8 hours sa trabaho, tapos gumagastos ako na another 4 hours. Pag preparation, gano'n, so 12 hours. 12 hours a day, tapos kikitain mo 30K. Sasabihin ko ngayon, dito sa goal natin na first 3 months mo, 15,000 na extra income, no? Okay lang ba kung kahit mga 2 hours ipapakumit kita na mag-focus ka ng mga 2 hours, no? Kung kaya mo pang i-push ng konti, no? 3 oras. Pero para sa akin, okay na yung 1 to 2 hours, no? Kaya mo ba mag-commit within the next 3 months dahil sa goal natin na kukunin natin na 15,000 every month extra income, magkukumit ka lang sa akin ng 1 to 2 hours a day. Okay ba sa iyo yun? Yun ang pag-uusapan niyo sa Zoom, guys, no? Hindi niyo pag-uusapan yung Complan, hindi niyo pag-uusapan yung product, ano ba si Revia Max, ano ba si Fairmax? Hindi. Wala. Wala yun. Okay? Kasi yan ay product knowledge, Complan, pinapaliwanag yan sa office. Ang trabaho mo bilang sponsor is to close the sale. Hindi magpaliwanag ng Complan, hindi magpaliwanag ng product. Trabaho ni RF3 yan. Hindi natin. Ang trabaho natin, ano? Mag-close. Mag-sponsor, yan lang ang trabaho natin. Kasi hindi natin sila matutulungan pag di natin sila na-close. Tandaan niyo yan. Okay, so, okay, 15,000. Pero, Sis Rachel, ha, itong 1 hour to 2 hours na to, gusto ko mag-commit ka. No? So, ang tanong ko sa iyo ngayon, for the sake na matupad mo yung goal mo na hindi ka na gusto mo makapag-quit sa trabaho, okay lang ba sa'yo sa first 3 months, 1 to 2 hours? Pero, ang gagawin natin, magkakaroon tayo ng goal na ang deadline na matapatan natin yung income ng salary mo is hanggang, wag mong pagtabihin nga yung ano na yan, pusang itim at saka asong puti na yan. Parang ano eh,
kadiliman at ano eh. Sorry guys ah. Ma, paglayuin mo yung pusa kasi nagse-session ako dito. Ang nangyayari, no, guys, binibigyan mo siya ng goal sa utak niya. Parang ang nangyayari, iniisip niya na, oo nga, no, pag ginawa ko tong business na to, imbes na nagto 12 hours a day ako, 1 to 2 hours lang, posible kong, pag winorkout ko to with Coach Princess, posible kong mahit yung goal ko na ganito. No, a-attend ako ng training niya, malalaman ko yung mga skills, tapos may business ako. Tapos na-focus na yung utak niya dun. Yun ang magic nun, no? So, pagdating ng June, eto na. Sabihin natin, oh, first kinumit mo siya, ginawa mo na parang nagkaroon na siya ng imagination na magkakaroon siya ng 15,000 na extra income per month, no? Which is realistic. Hindi natin sila hina-hype na milyon-milyon agad yung kikitain nila. No, hindi tayo ganun. No? Ang goal natin dito, marami tayong matulungan makapag-work from home. Tama ba? Di ba yun yung mention natin? So after nun, binigyan mo na siya ng deadline. Sa utak niya na after 6 months, pwede na siya mag-quit sa trabaho niya. And then July, kung iwo-workout niya, no, makikipag-lock arms siya sa'yo. Okay? And by July, posible na siyang magkaroon ng way out or escape, no? So ganito, ang pinaka-last na step nun, after niyo siyang mapakomit, no? Tatanungin niyo siya, o sis Rachel, willing ka ba, no, mag-commit na if you, kasi ako bilang coach mo, bilang sponsor mo, willing ako maglaan ng time and spend ng time sa'yo. Titrain kita, no? Kami ni Coach Princess, halimbawa, i-guide kita. Halimbawa, magkausap kayo ng, ano mo, sponsor mo, ikaw, no? Pero, ito kasi, sabihin mo, totoong trabaho to eh. Yan, ganun, no? Para hindi nila maisip na networking, ganyan, ganyan. Alam niyo itong business na to, guys. Ganyan sasabihin mo. Alam mo, sis Rachel, itong negosyo na to, no? Totoong trabaho to. No? Ito, totoong negosyo to. Kailangan nagladaan tayo ng time. Kung gusto talaga nating mag-earn from home, start natin yung e-com product natin, selling from home, content marketing natin, sales skills natin, mahasa, no? Yung pagiging entrepreneur natin, mahasa, yung mga closing skills natin, prospecting natin, product mastermind natin, yung business opportunity natin, malaman natin doon sa office, papaliwanag yan. Sa ngayon kasi, kaya lang kita tinatawagan sa Zoom, sis Rachel, kasi gusto kong malaman kung gaano ka ka-committed doon sa goal mo, sa problem mo, sa desire mo. Kasi, kino-qualify ko rin yung mga taong tutulungan ko. Eh, pag naubos yung oras ko sa'yo, hindi ka naman pala committed, sayang naman, di ba? Sana nilaan ko na lang sa ibang tao na mas committed pala kaysa sa'yo. So, ang tanong ko ngayon sa'yo, sis Rachel, ah, willing ka ba mag-lock arms with me? No, na for the next 3 months, ma-hit natin yung 15,000 goal income mo, magko-commit ka ng 1 hour to 2 hours with me. Okay ba sa'yo yon? Yun ang tanong. Opo. Magko-commit yan. Yes. Papayesin mo siya. Nod mo yung head mo. Yes, yes, yes. No, okay, sige, thank you doon, no? Kasi ayoko masayang oras mo, prangkahang salita, ayoko rin masayang oras ko. Kasi mahalaga sa akin yung oras ko, no? At kaysa masayang sa'yo, enjoyin ko na lang. Mag-relax ako dito, magne-Netflix ako, sama ko yung family ko, banding kami sa labas. Kaysa, di ba, tas di ka naman pala committed. Ako, ganyan ako magsalita sa'yo. Which is true. Kasi ayoko, sayang oras ko eh. Imbes na kausap ko yung, imbes na nagre-relax ako, di ba? Sarap-sarap pa buhay sa mundo. Di ba? Life is not all about coaching eh. Di ba? So, ayun, ano pa ba? Tapos after nun, ang mangyayari, you make them imagine. Ayun. Make them commit. Dalawa lang naman sa Zoom call. Ibalik mo sila sa problem and desire. No? Make them commit and make them imagine. Okay, ito na. Kasi sis Rachel, imagine na, halimbawa, di ba, maging excited ka para sa kanila. Yung tono ng boses mo, may psychology din yun, guys. The way na makipag-usap ka sa tao. Parang ganito. Kasi sis Rachel, imagine pag na-hit natin yung goal mo na sa July, nakapag-quit ka na sa trabaho mo. Tapos, by July, natatapatan na natin yung income mo sa sahod mo. No? July, let's say nakaka 20 to 30,000 ka na, di ba mas magiging confident ka na talaga na hindi na lang imahinasyon yung pag-quit mo sa trabaho, kundi
you are your own boss already. And yun yung mission talaga namin sa Pinay Boss Academy eh. Ako, sobrang excited ako para sa iyo. Eh, ikaw ba? 'Di ba? Yung mga ganon, yung tono ng salita mo, excited ka rin, masaya ka para sa kanya. No? Pwede mo sabihin na, eh, ikaw ba? Excited ka ba dun? 'Di ba? Looking forward ka ba dun? Dapat nagtatanong ka. No? Kasi, sa ganitong conversation, guys, kapag ikaw yung nagli-lead ng conversation, no, ikaw ang panalo. Kasi sa marami nagtuturo ng closing, di ba? Yung paano mag-handle ng objection, ganito. Hinanap ko na yung pinaka-shortcut eh. Ayoko na kasi sagot na sagot. Tanong siya ng tanong, ang kulit. Napunta na kami sa product. Paano ba yung Revea Max? Ano ba meron dyan? Paano ba yung Fairmax? Ako ba? Kaiinumin ko ba? Kakainin ko ba? Nauubos na yung oras pa. Ikot-ikot, hindi mo natumbok kung bakit siya sasali. Dalawa lang yung dapat na anuhin doon, no? Problema niya, pangarap niya, commit siya, tapos make them imagine. Yan lang naman ang closing. Simple lang. 'Di ba? Bawas objection pa, no? Kasi ang dami nagtuturo, handling objection, mahilo ka doon, no? At yung kabayo kasi, pag yung kabayo, walang piring sa mata, hindi nakatingin sa pangarap niya, kung saan-saan susuling yan, iba't ibang destinasyon na pupuntahan niyo. Imbis na sa luneta lang kayo, ay, naku, paikot-ikot kayo sa, ano, Intramuros, hindi ka na nakapunta sa destination. Nalagyan mo ng piring yung mata niya, no? Diretso, pangarap lang. Pak, no? Dahilan kung bakit niya gagawin yung business. Diretso. Okay? So, pagdating ng make them imagine, ganito ha. Sis Rachel, imagine, no? Darating ang time sa July, no? Hindi mo na kailangan gumising ng maaga para pumasok. Hindi ka na nag-graveyard sa gabi, di ba? Tapos, sa gabi, kasama mo na mag-dinner yung pamilya mo. Hindi ka na papasok sa work. Sino yung mga panggabi sa inyo? Alam ko sa Toretto, pang ano siya, di ba? Pang gabi trabaho. Sa pool ba? Sa pool sa puso. Pag mga ganun yung banat. Okay ba yung ganun? Nai-imagine na ng tao. Pang umaga ako ko. Oh, ito, almusal na lang, almusal pala. Oh, bro, Australian account ko. Okay, okay. So, bro, 'di ba, imagine pag pang umaga ka, 'di ba, sa trabaho mo. Oo, nagamit ko turo mo, coach. Oh, 'di ba? Para kunyari si Tor, no? May invite na ako sa Friday. Very good, very good. Punta sa office. Very good, bro. So happy for you. Ang prospecting, dapat 'yan hindi siya mabigat gawin. No, natural lang kung ano ka. Ako napasok ko yung personality ko. Pag nagko-coach ako, hindi ako yung tipo ng coach na galit. Oh, yung mga pangarap nyo, yung mga ano, yung iba dyan. Ala, ano no, si Labrador. Hindi ko talaga style yun. No, kung ipasok nyo yung personality nyo, no, sa business natin, sa ginagawa natin. Kasi, ito naman kasi, meron siyang strategy, oo. Pero pag hindi nyo na-incorporate yung inyong personality sa strategy, parang hindi ikaw yun eh. 'Di ba? Bombay cat, dun ka muna. Diyan pa kay baba nga to si Itim. So, ang gagawin natin, no, you make the person imagine. Napaka-powerful. So, alam mo, sis Rachel, balik tayo kay Rachel. Darating yung time ano na hindi ka na gigising ng maaga, sakit pa yung mata mo, no? Medyo mahapdi pa, tapos magsha-shower ka na, 'di ba? Ganyan yung buhay ng employee. Tapos ako, kwentuhan mo siya, naalala ko nga nun, sasakay ako ng jeep, siksik ako, tapos inaantok pa ako sa jeep, ganyan pa ako. Tapos ano, titingin, mausok na agad, no? Yung tambucho, nalalanghap ko na, 'di ba? So sila nai-imagine nila yun, oo nga, ganyan yung sitwasyon ko. Tapos may mga time nga na pagpa-uwi na ako ng bahay, lumalagpas yung jeep eh. Totoo yun guys, no? Na sobrang pagod ko, inaantok ako, lumalagpas yung jeep. Eh ilang istasyon lang kami sa LRT, Arpapa. Lumalagpas ako, nakakapunta ako ng ano, monumento. Sa sobrang pagod ko, nangyari na iskoba pa ako, nanakawan pa ako ng jeep. Tatawa si Angel, oh. Kalookan. Iskoba. Nalagyan ako ng gasolina sa ilong, no? Tapos, nalagyan ako ng gasolina sa ilong.
nakatulog ako, tapos naiskoba na yung mga gamit ko sa loob. Ang mahirap, pag babae ka pa, baka hindi mo alam, hinipu-hipuan ka na rin, 'di ba? Eh, maraming gago talaga sa ano, lalo niya sa Tondo, Caloocan. Oo, laking Caloocan Tondo kami sa kalagitnaan, lahat ng katarantaduhan nandyan. Pero mababait naman mga tao dyan, no? Sa totoo lang, na-miss ko nga sila eh. Pero ako kasi guys, doon ako namulat ako sa ganyang environment. No? I know the world of people who are rich, masasabi kong talagang rich, no? Dahil sa trabaho ng asawa ko, ng fiancé ko. Actually, hindi pa asawa, but we consider ourselves in that level. Kasi matagal na kami. And yung mundo ng squatter, pareho kong alam yan, no? Ako na siguro yung taong makakapagsabi, ang sarap ng buhay ng nandito at okay din yung buhay ng nasa squatter. Alam ko yung mundo niyang dalawang yan. Pareho kong nagalawan yan, no? And masasabi ko na kung papipiliin talaga ako, eh ba masarap yung buhay ng medyo okay ka, no? So, ang hirap ng kapag empleyado ka. Ang hirap, no? Wala kang freedom, no? So, ako pag nagpa-prospecting ako, pwede kwento ko talaga yung buhay ko no, ng empleyado ko. Grabe, lahat na yata ng trabaho rin. Napasukan ko na, waitress, cashier, fast food, 'di ba? Kung ano-ano pinasok ko, lahat na yata ng fast food na trabahuhan ko na. Kenny Rogers, Chowking, grabe, no? Ano pa ba mga ano, Watsons, nagano rin ako sa Watsons. Ang hirap, no? Kasi hindi ako natanggap sa Starbucks sa ano, kulang daw ako sa edukasyon nun. Mga time na yun. So, kwento mo sa kanila, no, na ganun yung buhay mo. And then make them imagine their situation now. And make them imagine the future with you. Ganun lang naman kasimple yun. Yung now at saka yung present. Yung present at saka yung future. So, sabihin mo sa kanila, pero sis Rachel, darating yung time, no, na sa July, looking forward ako na ma-experience mo na may matatanggap ka sa email mo, no, chaching, no, may kinita ka na 500 pesos, kahit nasa bahay ka lang, chaching, may commission ka, no. Kung sana yun, automated na yung pumapasok sa email mo, no? Kasi meron tayong product selling, natandaan mo naman sa ano, 'di ba, sa presentation. Meron tayong digital courses, education, no, doon sa training ng Coach Princess, panggalaw natin, 'di ba? And then at the same time, no, maraming rewards yung company. No, pagdating sa travel natin, make them imagine, malay mo makasama ka din sa Europe trip natin, sa Malaysia trip natin. Which is bihira yung makuha sa mga company, 'di ba? Sa mga pagiging employee natin. So, ngayon sis Rachel, no, hindi ko na uubusin yung oras ko sa'yo. Kasi sa akin, dalawa lang naman yan eh. Taong may pangarap o wala. Kasi pag may pangarap ka, gagawin mo lahat, di ba? Gagawin mo lahat. Pwede ba kitang tanungin? Ay, ito na, i-close mo na siya. Doon sa presentation na pinanood mo, kasi guys, ito ha. Okay, pagdating sa Zoom, recap tayo, no? Ibabalik mo yung focus nila sa pangarap at problema nila. Number two, make them commit. Bigyan mo sila ng game plan. And number three, make them imagine how life is going to be when they do the business with you. Make them imagine. Okay? Pagdating ng make them imagine, kwentuhan mo siya, no? Kailangan bago mo tumbukin yun, ha, yung make them imagine. Kaya alam mo dapat talaga yung problema nila, ha? Sa kapangarap nila, ha? Kasi yung banding-banding, chikahan moment, tawag, call, chat, no, doon inaalam mo na yun. Prospecting pa lang. No, social selling pa lang alam mo na dapat 'yan. Bago mo pa sila pinapunta ng ano, ng Zoom presentation ni Coach ni Sir Ace, alam mo na dapat doon sa prospecting list mo nakasulat na doon kung anong data ng ano mo, prospect mo, kung anong reason why niya kung ba't siya sasali ng business sa'yo. Pag wala yun, hindi mo mako-close. Imposible. Imposible. Talagang walang mangyayari. Hindi mo siya mako-close pag hindi mo alam yung problem and desire niya, pangarap niya. Okay? Make them imagine. So, pag na-imagine na nila, ayan na, i-close mo na siya. No? Simple lang naman. Sa closing, guys, lagay nyo dyan, dalawa lang naman ang tao, no? Product lover, or may sakit siya, may problema siya, no? Gusto niya yung product, either for two reasons, gusto niyang gumanda o gusto niyang gumaling. Yan lang naman yan. Product user lang, no? Gusto niya lang maging product user. Si ma'am yun lagi nagte-testimony, yung 4 million dapat ang magagastos niya sa operation ng asawa niya. Product lover yun. Grabe yun maghakot ng product. Dalawang bag na ganyan yun every month.
inilalaknak na nila sa bahay. No? Hindi siya masyado sa prospecting, puro lang siya testimony. Hindi siya umahataw sa, hindi siya builder. Hindi siya nagbe-build ng network, no? Or kagaya natin, no, networker, no, builder talaga. Nagtatayo ng franchise nila, iba-ibang tao. Okay? So dapat ganun din kayo, no? Tatanungin niyo yung tao, no? So tatanong pag i-close niyo na siya, hindi niyo siya i-close na gold ba or diamond. Hindi muna, no? Ang tanong ganito, no? Oh, ikaw ba si Rachel? Based doon sa pinanood mo ng business presentation ni Sir Ace, no? Saan mo nakikita yung sarili mo, no? Nagustuhan mo ba yung product o nagustuhan mo yung business or pareho? Ayun ang tanong, no? Actually, sobrang gusto ko talaga yung product. Excited ako matry, matikman. Okay, that's good. So, ganito kasi, no, sa gold product, no, sa gold, no, 17,500 siya, may anim ka na product doon. No, anim, assorted, iba-iba. No? Kasi pare-pareho lang siya ng price. Yun yung maganda sa company natin. Pwede kang pumili. Sa iba kasi, ganyan, ganyan. No? Package na siya, wala kang ano. Ito, ang ganda, di ba? Kasi gusto ng seller, may freedom ng CEO, may freedom tayo makuha yung product na gusto natin, magamit talaga natin, matry natin sa sarili natin, and at the same time, may stock tayo, pwede natin patry sa iba. Kasi business to eh, di ba? Pero tuturuan din kita na gawin talaga yung business kung gusto mo. Pero kung product ang gusto mo ngayon, by the way, no, sa gold, six items lang yon. No? Pero pag nag-diamond ka, 14 siya, 14 package. 14 pieces sa isang package, no? 40,500 naman siya. So, ano yung gusto mo sa dalawa? Ganun lang, na simple. Gold ba or diamond? Saka mo na siya tatanungin gold or diamond. So, kung nagustuhan niya naman both, no? Okay. So, gusto mo rin palang gawin yung business, no? That's good, no? Kasi, di ba, pinapakomit kita ng 1 to 2 hours with me? Aaralin na, with me, no? Ituturo ko sa'yo, together with Coach Princess, tuturuan ka namin ng strategy, how to build your team, no? How to do the business online and offline, no? So, may mga business, ay may mga lessons kami na ipapadala sa iyo recorded na pwede mong panoorin anytime, anywhere, no? Para dun sa 1 hour to 2 hours na i-commit mo sa akin. Para ma-hit natin, balik mo ulit siya dun sa goal mo na ma-hit natin yung goal mo na makapag-for good ka na or makapag-quit ka na sa trabaho mo by June para July momentum ka na, no? Matatapatan na natin yung income mo na nakasulat dun sa iyo yon sa note mo na let's say 20 to 30,000 every month. Okay, so kailan mo gusto magsimula? So let's say gold ba or diamond? Okay, so kailan mo gusto magsimula? So let's say ganito sis, no? Ang gawin mo, pasend mo na sa GCash. Okay, wala nang hintay-hintay. Habang nag-uusap kayo sa Zoom, o ganitong gagawin natin, sis Rachel, ha? Send mo na i-send mo sa akin yung ID mo. Huwag mo muna sabihin yung pera kasi mga tao ngayon, di ba? Pwede ba paki-type ngayon dyan sa Zoom? Ma, yung donut, bumagsak na. Pinakailaman ni Fiona. Um, sa Zoom, no, okay, sis Rachel, congratulations, no, for you're now soon to be a diamond member. Okay, sana pag nag-gold lang siya, okay, I understand, pero tandaan mo ha, wala tayong upgrade ha. Pero kung gusto mo talaga na gold, ka lang muna ngayon, pwedeng i-hold ko yung account mo muna. No, kasi may ganun tayo, guys. Pwedeng i-enroll pero hindi i-activate. I-activate lang natin kapag halimbawa next week or a month, no, mapunuan mo yung diamond, at least nakaposition ka na. Pero i-encode kita. Hindi nga lang natin i-activate. Open ka ba sa ganun? Sasabi niya, oh, sige, pwede naman. Most of the time, umuoo sila. Okay, sige, kunin ko na yung payment mo para sa hindi. Huwag mo munang hingin yung GCash payment. Ang gagawin mo, pinakauna ko sinasabi, pakisend yung full name mo dito sa chat, no? Pakisend. Dapat walang mali sa spelling, ganyan. Inaano ko muna siya, chinichika ko. Make sure na walang mali sa spelling. Okay, send. Okay, send mo rin sa akin ngayon. Inuunti-unti mo siya, dinadala mo siya dun sa magbabayad na siya ng pera. So, una muna, name muna, name. Oh, okay lang ba na kasi pag nagsabi niya na, okay, sige, gold. Medyo yung iba, di ba, parang, ano pa sila, parang
ano lang, committed na pero medyo may hesitation pa. Pero unti-unti mo siyang ginagay. Parang bata kasi yan eh. Parang bata, hawakan mo sa kamay. Para mo siyang inaakay. Papunta doon sa ano, hanggang sa ma-shoot siya doon, 'di ba? Kasi mga bata ganyan eh, 'di ba? Ayaw ng gulay, iuunti-untiin mo siya, no? Kunyari, may gulay muna pero may konting meat, 'di ba? Tapos hanggang sa masanay na yung palas. Ganon din sa sales, guys. Walang sales na biglaan. Para talaga yung ginaguide mo yan. Kumbaga parang ayaw pa niya, ganun. Ikaw naman, ganun mo siya. Kailangan sabayan mo siya. Okay, sis Rachel, gold ba or diamond? Gold muna, coach, kasi ano eh, budget ko kasi ganyan. Pero sa totoo lang, yung baka gusto pa niya mag-back out, di ba? Pero gusto niya, no, yung utak niya, gusto niya. Kaya lang, medyo hesitant pa siya. Okay, naintindihan ko, sige. Pero tandaan mo, wala tayong upgrade, one account lang tayo, hindi tayo kagaya ng ibang company na greedy, papasign upin kita ng sobrang daming account, tapos i-maintain mo pa. Dito wala tayong maintenance, gold level, isang account lang, pero tandaan mo, wala tayong upgrade. Yun na yun, gold na yun forever. How about, ganito gawin natin. Sige, mag-gold ka muna ngayon, it's okay, pero, at i-encode na kita, no, sa system, para nauna ka na, kasi marami ako i-close mamaya, hindi lang ikaw, no? Yung mga leader na papasok, at least nauna ka kasi nauna kita. Unfair naman sa'yo, no, kung hindi kita i-encode agad. So, ganun, no? So, kagaya nito, siya na una, 'di ba sa system natin, mangyayari niyan, no? Hinihintay lang na makapaglagay ako kasi hindi ko pa na-activate yung dito ko eh. 'Di ba? Ang mangyayari niyan, si Rachel, encode na kita ngayon, no? Pero, i-activate ko lang to once na na-fulfill mo na yung bayad mo sa Diamond. Okay lang ba yon? Okay, sige. So, okay, sige, sis Rachel. Yan, i-guide mo na siyang parang bata. 'Di ba? Kasi kailangan natin yun. Yan ang goal natin as leader. As leader, we see ourselves like parents. Hindi tayo parang lumilevel, parang tayo naghahabol sa kanila. 'Di ba pag yung bata, tantrums ba tawag doon? Nagmamaktol, ang dami niyang objection, ang dami niyang arte, 'di ba? Pabago-bago isip, 'di ba? Hindi mo yun papatulan, no? Ang gagawin mo dun sa bata, i-guide mo siya, no? Parang hindi mo siya ito-tolerate sa mga ganun, sagot ka ng sagot, tanong siya ng tanong. Hindi kayo matatapos. Kailangan sabayan mo yung trip niya, no? Okay, sige. Ayan, gold, no? Okay, sige. So, sis Rachel, pakisend dito yung pangalan mo. Paki-type, no? Sabihan mo siya na dapat tama yung spelling ha kasi din na natin mababago sa system yan. Sige, paki-type ngayon. Oh, yun. Susunod siya, 'di ba? Kasi yung bata, 'di ba? Pag kung ano inutos mo, susunod lang din siya. Ganun din tayong leader, ganun din tayong mga coaches, 'di ba? Magta-type naman siya yan ngayon. Kahit sa isip niya medyo hesitant siya na magbayad, 'di ba? Oh, sige po, coach. Ayan, ayan. Okay, ang pangalan mo pala ay, wow, ang ganda ng pangalan mo, Rachel, no? Ayan. So, sige, Rachel, okay. Minsan gano'n ba, minsan tatawa kami, di ba, gano'n. No? Totoo daw yan, coach, sabi ni Sis Lourdes. Okay. So, o sige sis, ilang taon ka na ba, no? Tayo-tayo lang naman, huwag ka na mahiya, gano'n, no? Parang minsan gino-joke-joke nyo rin yung mga kausap nyo. Kasi tandaan nyo, mga concern, ano natin yan eh, talagang mga magiging kaibigan natin yan, no? Magiging katrabaho natin. So, maging magaan ng loob sa'yo ng tao, di ba? Okay, wow. Di ba? Ayun pala, halos magkaedad lang pala tayo. Alam mo, yung product natin. Ganyan, ganyan, no? Naku, papabatain ka talaga nito ng mga, 6 months, ganyan. Hindi, actually, maraming ang sa amin, story, no? Bumata talaga silang 10 to 20 years. Sulit na sulit yung gold membership mo dito, no? And hopefully, no, talagang i-goal natin na makapag-diamond ka, ha? Ganun. So, okay, sige, send mo na rin yung email address mo dito para ma-register kita sa contact number. Okay? Ayun. So, ganyan-ganyan. Tapos, sabihin natin, oh, by the way, sis Rachel, no, ako na magpa-process ng, ayun, para makuha mo yung kanilang payment, ang isang napakagandang line na palaging effective sa akin, no, is ganito. Sis Rachel, ako na magpa-process ng account mo ha kasi
Kaya ako magpa-process para number one, walang mali, no? Sure tayo na tama yung pagkaka-encode sa'yo. Number two, ako na lang din yung oras ko na lang din yung mauubos sa pag-ayos ng parcel mo. Okay? Tapos number three, ako na rin ang magpapadala sa'yo dyan sa office, sa bahay mo. No? Mag-add ka na lang ng shipping fee. No? Maliit lang naman yung shipping fee natin. So, mga kapalo lang to naman. 200 pesos, ganyan, 250 pesos. Tignan natin kapag gold, hindi ko kasi alam eh. Or, let's say, ako na magpa-process ng account mo, tapos pipick upin mo na lang yung product sa pinakamalapit na stockage area dyan sa lugar nyo. Hahanapan kita. Okay? So, ganun. Pipick upin mo na lang doon. No? Depende sa iyo yan kung anong gusto mong gawin. So, ngayon, si Rachel, ayun, para ma-push siya na talagang magpadala. Ito nga pala yung GCash ko, no? Padala mo na lang dito, ako na mag-aasikaso. Tapos, tatawagan kita the moment na na-register na. And then, lagi kong sinasabi na may next meeting kami bukas. After ko makuha yung payment. Bakit? Kasi para magtiwala siya na magbayad ngayon. Tapos, the next day, meron na akong ibibigay na assignment sa kanya. Sasabihin ko sa kanya, ganito si Rachel na, di ba nagbayad ka ngayon? No, ni-register na kita. Kinabukasan, meron akong ipapagawang assignment sa'yo. So, anong psychology nun? No? Ang psychology nun is that, uy, talagang meron trabaho talaga to. May gagawin talaga ako. Hindi niya lang ako pina-enroll ngayon, nakuha niya yung pera ko. Kundi, meron, magsisimula na pala ako. Kailangan ko mag-commit dito. Guys, isulat nyo to ha. Pakalaga nito. Kasi personal strategy ko to. Lahat ng mga ibang mga effective na strat, no? Sa iba mga, puro mga kinopya lang. Sa iba, no? Dali-dali lang mga create ng course. Sino nakaka-follow? Sino yung nakakakita ng logic nito? Kasi ako kabisado ko to by heart and by utak. Sige nga, sinong nakakakita ng psychology niya? Kasi yung iba mga libro, handling objections, nakakapagod mag-handle ng objection, guys. Whereas matatabas mo naman to eh. 'Di ba? Matatabas mo to. Natatandaan niyo, Ghost, tama nga coach mo sinabi niyo. Sagot ka ng sagot ng close ka nung, tapos i-close mo na naman, oh, gusto mo ba dahil, tapos handle ng objection, may tanong na naman siya. Paano yung utak niya nandun na sa objection? Tama ba? Wala sa pangarap niya, saka sa problema niya. Maganda coach, unlike sa ibang closing script. Yes. Kasi sa tinagal ko na rin din na mag-close, nakita nyo sa inyo, like, as is Rachel, hindi niya natatandaan kung paano ko kayo kinakausap. Tapos kapag ka sumasegue kayo, hindi ko kayo pinapansin. Pag nag-chat kayo kasi ganun, may mga excuses, di ko pinapansin. Yung iba kakausapin ko. No, ganun ginagawa ko. So kasi, nasala ko na siya kung ano effective sa akin. Oo nga, coach. Di ba, maraming objection, di ba, ganyan. So, ganun, no? So, nasa na ba tayo? May utang ako sa inyo, di ba? Example, paano mag-close ng, naku-close na agad sa umpisa, hindi pa nakikita yung presentation. Mamaya na, guys, kasi, ano eh, medyo mahaba yung example. So, ang mangyayari, saan na ba tayo? Nawala ako. Ayun, no? Napakahalaga na sa dulo, no? Ayun nga, bukod sa wag mong papansinin yung kanilang mga objection, mapapfocus mo sila sa goal. 'Di ba? Mapapocus mo sila sa pangarap. Yun lagi kasing dahilan kung bakit sasali isang tao eh. 'Di ba? Ako ba, bakit ako nagte-network? Kasi gusto kong tapatan yung income ng asawa ko. Lagi kong gustong, sabi ko kahit matapatan ko lang yung income niya consistently a month. Eh, ang laki ng expenses namin, guys. Sobrang laki ng lifestyle niya, no? Natatakot ako na pag nag-retire siya, even though may savings kami, may stock market kami, walang income na pumapasok. Eh, pag gusto niyang pumunta dun, pag gusto niyang magpunta dun, hindi namin magawa. Natatakot ako na hindi ko magawa. Kailangan matapatan ko yung income niya. Which is, para sa akin, napaka-challenging, no? Napaka-challenging. So, hindi ko kaya yun sa salary, sa sahod. Lalo na dito, hindi ko kaya yun. Kahit magtrabaho pa ako ng ibang bansa, hindi kaya. No? Kasi ano siya eh, 'di ba? Nasa diplomat area siya eh. Kumbaga, lagi kaming part ng mga European Union, yung mga ambassador, no? Minsan pag nasa ibang kagaya nasa Fiji Islands kami, kasama namin Prime Minister. Ngayon sa Zambia, ganun din. Parang ang hirap ano bilang nakakaano bilang halimbawa partner or wife, yung parang kapag nag-retire na yung ano ko, asawa ko, tapos ako na yung magte-take over, parang ang hirap,
i-maintain nung ganong, yung takot ko na mawala yun. So, walang pamalit, di ba? Kaya, pinilit ko talaga makahanap ng kind of business and career na kayang tumapat doon, no? So, tayo, no, ang focus natin sa buhay, lagi talaga yung pangarap natin, yung goal natin, yung problema natin na susolusyonan. Ganon din yung prospect mo. No, lagi niyong iisipin yung ano kayang why nito? Lagi mo papaano, ano kayang problema nito? Ano kayang, paano ko kaya ma-close to? Ano kayang desire niya? Anong problem niya? Laging ganun dapat ang, bilang closer, yan ang lagi nakatatak sa utak niyo. Pag closer ka, yan lang. Wala nang iba, no? Kasi, ang dami pang eche bureche. Eh, yun naman talagang dahilan bakit sasali isang tao. Ba't kayo ba? Ba't kayo nandito, di ba? Di ba may pangarap kayo? Di ba may problema tayo? Di ba yun naman talaga yung dahilan? Ito na yung coach company kayang-kaya na may retirement na. Tama, bro. Tama, magandang mindset yan. So, ayun ano. So, ang mangyayari, no, balik tayo dun sa assignment. So, sis Rachel, no, ito nga pala yung GCash ko, no. Diyan mo ipadala yung ano, yung GCash, no, yung payment mo para ngayon, no. Kasi, ayun. So, yung iba pwede pa yung mag-excuse na, wala akong pera, ganyan. So, mamaya mo na i-handle yon. Kasi, bibigyan mo siya ng dahilan kung bakit mapupush siya na mag-join na agad. Ganito kasi sis Rachel, no. Meron akong kahapon, no, meron akong dalawa na na-close, no, na ano, let's say, nakapila yan sa'yo, guys. Ang tawag dito, tuhog strategy. Ginagawa to ng mga networker, no? Pero kailangan totoo, Totoo talaga na may pambato kayo sa kanila. Alam mo kasi sa atin, isang account lang, di ba? Wala naman akong ibang pagtatapunan, sis Rachel, kundi yung baba mo eh. 'Di ba? So, imbes na ikaw yung mauna ko sa taas, sayang naman yung spillover ko sa'yo kasi i-workout mo na lang doon yung kanan. 'Di ba? Eh, ito siguro hindi na naman iba sa'yo yung mga ganitong business. Totoo talaga to. Ganyan talaga yan. Kasi ang medyo hindi siya ganun kaano pakinggan, no? Network marketing siya. Pero parang franchise yan eh. Imbes na yung branch mo yung naunang i-open, ganun. Lagi yung sinasabi branch. Yung franchise branch mo, ikaw mismo, no? Yung naunang i-open. Tapos, yung income ng other branches is mapupunta sa team mo, eh, mauuna pa sila sa'yo. So, sayang naman, di ba? Eh, ako kasi patas ako sa lahat ng member ko, ng mga nako-close ko. Ayokong magsinungaling sa kanila or ayokong let's say pinangakuan ko na yung isa na mauuna sila tapos di ko sila inuna. So dahil ikaw yung nauna ngayon, yung mga kakausapin ko mamaya after mo at saka bukas, sila yung magiging under ng branch mo, ng team mo. Hindi ko sinasabing account or ano, hindi. Ng branch mo or ng team mo pa. Ibig sabihin nun, Sis Rachel, yung sales nila na generate, meron kang income doon na papasok sa'yo, sa branch mo, sa account mo, no? Parang ganon. No, yung kasi iba, medyo networker yung ano, yung iba, mga employee mindset, di ba? Ayaw nila yung mga account, mga ganon, di ba? So, ganon, no? So, ngayon, ito yung GCash ko, ganyan, ganyan, ganyan. Pagka sinabi, wala pa kasi yung pera ngayon, okay, decision mo na yan, no? Kasi naipaliwanag ko na sa'yo, no? Hindi ko rin kasi ito tolerate yung, let's say, walang, let's say, um, hindi ka mag-send ngayon, pero i-hold ko yung account mo. Parang ganun sasabihin ko. So, magkano ba yung kaya mo i-deposit ngayon? Yun. Always close talaga, guys. Always close. Kunin mo talaga yung pang-depo nila. Kaya mo ba mag-deposit sa 17K yan? Di ba? Kaya mo ba mag-deposit ng 2K? Tapos 15K na lang this week. Kahit 2K. Kasi pag nag-commit na sila doon, no, don't tell me wala kang 2K sa GCash. 'Di ba? Pero pag nag-excuse pa talaga yan, okay. Sige, ganito na lang, no, yung application mo, lagay ko muna sa kaliwa. Ibig sabihin, hindi kita priority ngayon. Ganun ako, guys, no? Hindi kita priority ngayon. Yung pinag-usapan natin kanina, kalimutan mo na. Ang tindi. 'Di ba? Ganun sasabihin ko talaga, guys. Yung pinag-usapan natin kanina, kalimutan mo na. Pero, kung sa tingin mo, seryoso ka talaga dun sa pangarap mo, balikan mo ako. Kasi willing ako tulungan ka. Pero hindi kita matutulungan pag di ka willing tulungan yung sarili mo eh. Tapos tatahimik ako. Sorry kasi wala naman kasi negosyo walang puhunan eh. 'Di ba? O, balik ko ulit. Kaya ba mag-commit ng 2,000? And I promise you, if you lock arms with me, tutulungan kita na makuha yung goal mo by July na gagawin natin tong business na to. Magde-deposit ka ba ng 2K ngayon tapos magko-commit ka na
tapusin yung gold account mo. And then from there, papatunayan ko sa'yo na kaya kitang tulungan makuha yung goal mo by July. Imagine, makakapag-quit ka sa work mo, magagawa natin yung goal mo. Yes or no? Ito yung Gcash ko. Pero kung ano, nag-hesitant pa rin siya doon, next. Wag mo na siyang pagsayangan ng oras. Okay? Sad to say, sabihin mo kung talagang hindi mo to magagawa ng paraan, no? Pwede ko pa siya sabihin na, gagawa mo ba ng paraan? Hindi. Ganon. Tapos kung medyo nakikita, ang daming chuba-chucho, ang daming ano, okay, so sorry, no, ako kasi ayoko sayangin yung oras ko. No, unfortunately, hindi ka qualified. Disqualified ka to be part of my team. Marami akong taong gustong tulungan. At ang mga taong gusto kong tulungan, yung mga taong marunong humanap ng paraan. Ganun talaga ako. Kasi sayang laway sa mga ganun tao, 'di ba? Kasi tandaan nyo kaya natin ginawa yung ano. By the way, yung meron kasi kaming program na ano, 'di ba, yung kailangan dito guys napapanood nyo na pala yung program natin, yung game plan natin. Ha? After kasi nung ano, 'di ba? Presentation, papapanood nyo naman sa kanila yung game plan natin. After nun, papapanood nyo naman yung meron tayong plano. Makikita nila, naalala mo, di ba, dun sa ano ni Coach Princess, dun sa program niya, doon sa 500, automatic yun eh. Meron tayong 500. Doon pala makakaipon ka na ng pang-account mo eh, di ba? So may paraan talaga, di ba? Eh bakit naman hindi mo naiisip na gamitin yun para makaipon ka ng pang-account mo? Kasi kaya nga ginawa talaga ni Coach Princess na ganyan yan, pantulong niya talaga sa atin yan. Di ba? Di ba? Kung magko-commit ka ng 2,000 ngayon, let's say, or 5K, medyo, o kung kaya half, hatiin mo muna, no? Mas maganda, hatiin mo muna 8K. Tapos pag wala talaga 5, 2. Tapos trabahuhin nyo yung low ticket natin. 'Di ba? Pag tinrabaho natin yung low ticket natin, pwede mo maipon yung pang gold mo doon eh, 'di ba? So posible siya, 'di ba? Pwede siyang gawa ng paraan. Oh, so kaya ba eh? Ganun. So, ganun lang naman mag-close, guys. Pero pag nakita nyo ang dami excuses, nagkakamot ng puwet, nagkakamot ng ulo, no, no, no ang sagot no, next na kayo. No, kasi ako ayoko ma-stress sa ganun tao. 'Di ba? Ang dami diyan, ang dami i-close, masasayang yung 15 minutes na laway mo hanggang 30 minutes, 'di ba? So kaya nga ako gusto ko magkaroon tayo ng maraming closer saka affiliate para dun sa low ticket kasi pantulong natin talaga sa kanila 'yun. Kasi may paraan, guys. Laging may paraan. Ako nga eh, sa Unity Network, yung 2,990, binenta namin yung ref namin na ano, karag-karag yung freezer ng ice cream namin. No, binili ko yun ng almost 5,000 eh. Hindi na namin ginagamit second hand. Alam nyo, naganap pa kami ng pedicab doon kasi hindi siya kasya sa tricycle, di rin siya kasya sa jeep. Eh yung pedicab, square, 'di ba? Eh doon namin na-shoot yung ano, yung at saka noong mga time na yun, ano, 'di ba nga, syempre may asawa ko foreigner pero hindi ako humingi ng pera sa kanya. Ano lang ba naman yung tunay? Pero may prinsipyo akong tao, 'di ba? Binenta namin ni Angel, eh yung nakabili taga-Tagaytay pa, eh nasa Tansa kami. Alam mo yung ginawa namin? Padjak. Pinadjak namin hanggang mula Tansa hanggang diniliver namin, Tagaytay. Makuha ko lang yung 2,900. Grabe yung prinsipyo ko noon. Pampuhunan na. So, tapos ikaw, hindi mo gagawa ng paraan, nagbenta kami ng gamit. Nagbenta, hindi ko kinuha sa pera ng ano ko yun, asawa ko yung pampuhunan ko sa Unity. Eh, tignan nyo, after 6 months, naging top earner ako. Kasi nasa mindset ng tao yan. 'Di ba? So, okay ba yung training natin ngayon, guys? Marami ba natutunan? Ito ang isa sa pinakamahalagang training na dapat balik-balikan nyo. Nakasulat. Pag nag-prospecting kayo, laging nakasulat sa kanan yung reason why nila, problem, at saka magkano goal income nila, at saka yung dreams nila. Doon mo kasi sila mako-close. So, sinong mag-a-agree na sobrang golden nuggets ng training ngayon? So, sobrang valuable. Marami ba natutunan? Sabi ni Tor, yes coach, ganda, papanoorin ko ulit. Very good guys. Tapos, pag nakunan nyo kasi sila ng 2,000, tingnan mo si Rachel, ganun din eh. Kahit sinong leaders will always ask for a deposit. Bakit? Kasi they want to make you commit. Ayaw nilang bumalik. Kasi once na nag-commit ka na, nakaset ka na sa momentum. 'Di ba sabi nga ni Isaac Newton,
Anything na moving will keep on moving. So once na nag-deposit ka na, no, it will keep on moving. Magbabayad ka ulit, magbabayad ka ulit. 'Di ba? Kasi bibihira yung mga kagaya ni Tor na nagbayad ng diamond, ginawa ng paraan yung kanyang pan-diamond, no? Nag-GCash, ano yata si bro. Sabi ko, ang galing. Committed talaga tong taong to. Talagang, yan yung inspiration namin mga coaches eh, saka mga leader. Pag mayroong yung pangarap ng members mo, nasa balikat mo. Kasi hindi biro magbitaw ng 40K sa panahon ngayon ah. Hey guys, no, ramdam ko kayo, no. Ako nga 2.9 eh, 'di ba? Wala talagang ano, no, yung Unity Network ko no, 50,000 na unang nag-digital marketing yun, inutang ko yun sa ano ko, sa fiancé ko. Sa pautang naman 50K. Sabi niya, "Oh, ba't mo pautangin? Bigay na yan." Sabi, sige na, sabi ko, hindi bigay. Sabi ko, utang to, utang. Tapos, bakit, sabi niya, ba't ba excited ka mag-platinum? Sabi niya, eh kasi nga, meron na ako na-close na 3. O isang pilot, dalawang nurse, no? OFW. Ang galing naman, sabi niya. So, kasi pagka, ano, hindi ako nag-platinum, naka-titanium lang ako, lalagpas yung komisyon. 'Di ba? Eh, maganda na mag-invest na rin ako sa course, no? Eh di, tawag dito, mangyayari niyan, masasalo ko yung, ano, komisyon. Eh, closer pa ako nun. Eh, di malaki-laki sa every 100K, meron akong 30% ng commission. 30K. Eh di, ibig sabihin, balik ko na. Eh di, nakuha ko na yun. In short, no, nakuha ko na yung pera. Sabi, oh, ito na bayad to. Sabi ko sa asawa ko. Ito na bayad sa 50K. Kasi ma-prinsipyo nga ako, ma-pride. Sabi niya, di ba sabi ko nga sa'yo, bigay ko na nga sa'yo yan. Sabi niya, wag mo nang ibalik sa akin kasi natutuwa naman ako. May business, may online business ka, tapos hindi mo na kailangan mag-work sa Philippines, di ba? Magkasama tayo, di ba? Ano pang bang mahihiling ko? Sabi niya, eh mahirap kaya na ikaw, Pinay, nasa Pilipinas ka, ang liit-liit ng sahod mo, tapos hindi pa tayo magkasama. Mas maganda na yung ganyan, home-based business ka, may online kang business, tapos magkasama pa tayo. Sabi ko, oo nga, no, masaya ka pala dun. Sinuportahan niya ako sa trip ko, no, online business, digital marketing, no, market dito, market dun, tapos naging coach ako. Sinuportahan niya yun kasi may benefit eh, magkasama kami. Unlike kapag empleyado ko, insulto naman sa akin, eh, ma-pride din ako na parang, ano, sabi niya, ano ba yung sahod mo, liit-liit, di ba? Halika na nga dito, dito ka na lang. So, kasi ganyan yung mga asawa natin, di ba? Parang, ano ba yan? Ano ba yan? Parang sahod na, ano ba yan? Eh, dito ka lang. Eh, pero ako naman, mawawalan naman ako ng sense of purpose in life. Saka ano, yung, ang sarap kaya, ang sarap sa feeling kapag yung unang commission ko sa online, $5. Una ko, kay tuwan-tuwa ako, nagtatatalon ako, hindi ko makakalimutan, nasa Cambodia ako. Tapos, eh, lagi naman ako nililibre ng kape, no, ng asawa ko. Lagi naman yan, no? Bakit? Pagka sarili kong komisyon, yung first $5 na kinita ko sa automated bot na yon, no, ang sarap ng lasa ng kape. No, sabi, tawa siya ng tawa, babe, this is my first $5 online. Sabi ko, I will buy my own coffee, ah. Sabi ko, you move, I will pay. Sabi, sabi niya, okay. Proud na proud ako sa $5 na kinita ko. Pilipino pa yung may-ari nun, yung mga Autobot na makakapag-group ka. Sasali ka sa group. Nakalimutan ko na yun eh. At parang panahon ni Coach Edward yun, may ano Unity Network na nagbebenta ng sarili niyang auto poster yata yun. Yung parang post blast yata yun. Pagka nag-post ka sa isang group, lahat na ng group mapopostan. Parang ganun. Eh, ang commission doon, 500 pesos siya. So, pero $5 yung nare-receive. Parang ganun, no? 250 pesos. So, sarap na sarap ako sa kape ko, grabe. Tuntua ako no, no? 2017, yung sa mga bandang March yun, no? 2017, grabe. Saya-saya ko. Tapos sa Unity Network, 6 na buwan na ako nagmamarket bago ko kinita yung first chaching ko. Grabe talaga. Power. Hindi ako sumuko. Ang hirap, nanilaw na yung mata ko kakabuild ng website. Eh, yung Elementor pa naman ni Coach Edward, grabe, parang lumilipad sa outer space yung mga elements. Tumatabing ito. Tawag ko nga sa Elementor nun ano, impact instrument pala tawag doon, impact instrument, no?
Sorry wag niyo ako susumbong Ang tawag ko doon impacto instrument. Kasi sa sobrang visit ko talaga na yung mga ano niya, yung mga elements lumilipad. Nanilaw na to. Grabe yung tiyaga ko nun. Kaya isa talaga ako sa mga naging digital coach. Kasi chinaga ko talaga siya, guys. Talagang walang gabi, walang araw na nagpo-purple na yung daliri ko kakatype. Closer na ako, marketer pa ako, nag-edit ako ng video ko, lagi ako nagla-live. Tapos inaaral ko pa yung impacto instrument. Grabe, vlog pa ako ng vlog, oh. Tapos ang ano pa ni ano no, ni Facebook magbigay ng live views, no? Minsan nagla-live kami, 500 to 2,000 yung mga naka-tune in. Ngayon wala na. Kahit mag-live ka dyan, minsan ang konti ng tao na wala silang pakialam sa'yo dyan. Dati kasagsagan, okay, okay pa, 'di ba? So, ayun lang ano guys, napakahalaga na ano, na prinsipyo natin, no? Ano ba yung goal natin, pangarap natin. Kasi iba-iba tayong nilikha ng Diyos na iba-iba yung ano natin, situation natin, 'di ba? Meron sa atin na talagang ako nun walang-wala, 'di ba? Pagkatapos ko lang ng college, tapos actually entrepreneur na ako nung nasa college ako, no? Na-realize ko talaga na gusto ko talagang business talaga ako. Ayoko maging empleyado, 'di ba? Buti na lang second year pa lang ako, nalawayan na ako ng mga networker na mga nasa direct selling. So na-realize ko talaga na pang ganito talaga ako. So bago pa ako matapos ng college, ng university, no, na-earn ko na yung first 1M ko, no, through Mary Kay, no, yung mga cosmetic products. Saka ang nangyari nung pagka-graduate ko, nawala yung mga customer ko, na yung mga classmate ko, schoolmate ko. Tapos lumipat ako na sa Cambodia, no. Doon na kami tumira. Tapos, lungkot-lungkot ko no, no, kasi hindi na ako kumikita ng sarili kong income, pera. Kalabit pengi ako sa asawa ko. Sabi ko, bakit ganun? Ang hirap naman ng kalabit pengi. 'Di ba? Parang wala na akong sarili kong income. Sabi ko, tapos yung mga classmate ko, hindi ko na mabentahan. Eh, dati, bili naman sila ng bili ng cosmetic sa akin. Every 2 weeks, 3 weeks, kinakain yata nila yung lipstick, 'di ba? Lalo na yung mga tourism. Tapos ngayon, dito lang ako sa bahay, luto dito, grocery. Eh, pag mag-grocery, syempre, 'di ba? Kung ano lang yung bibilin bili-bili. Eh, may gusto pa akong bilhin, di ba? May gusto ko rin yun, di ba? Ayan. Paglalagay ko na, parang nahihiya na ako. Ay, hindi naman siya reklamador. Sige lang, yan, lagay-lagay. Pero may mga time na sisitahin niya ako, ano yan, kailangan. May mga time na ganun. Sabi, gusto ko yan eh. Iba yung gusto mo. Ako piatos, ikaw gusto mo lace, di ba? Kasi pobre na siya. Ito, kahit mahal ang piatos dito sa ibang bansa, mas mahal pa dun sa lace kasi imported. Bibiling ko yan, di ba? Kasi yan yung sanay ako. Tapos, parang ang hirap, di ba? Sabi, ayoko na. Sabi ko, dahil ganyan. Yun, doon nag-umpisa yun. Yan, naghanap pa, paano magbenta online? Cosmetics pa yung nabenta ko. Wala, natambak yung cosmetics ko sa sa Cambodia. Nahirapan ako magbenta. Wala akong kakilala. Doon ako natuto mag-digital. Unang first time ko mag-digital marketing, looking for solution. So, fast forward, ito na. So, lahat tayo may reason why tayo. Ba't natin ginagawa yung isang bagay? And, ganun kayo. Dapat hinahanap niyo yung reason why ng mga estudyante na. Na-close ako ni Coach Edward, mga ganun. Kasi, ang dahilan ko, hindi niya naman ako pwedeng i-close na. Ano bang pangarap mo? Gusto mo ba mag-travel? Gusto mo bang magkaroon ng financial freedom. Kasi nung mga time na yun, medyo may financial freedom na naman ako noon eh. May time freedom na naman ako noon, ng mga time na yun. Lagi ako nagta-travel, walang problema. Eh kung yun ang sasabihin niya na ganun-ganun, parang hindi yun ang magiging sagot ko. Parang hindi niya ako mapapa-oo sa digital marketing, di ba? Pero natumbok niya. Bakit mo ba gustong maaral yung mga digital marketing? Gusto niya palang maging estudyante. Gusto niya pala matuto kung paano magbenta online. So, lagi mo nga alamin yun. Kasi hindi ka pwede manghula. Nahuhulaan mo. Eh, kasi kung doon mo ako, kaya minsan, di ba, minsan may mga time na nayayabangan ako sa mga networker na nagko-close sa akin. Ganito, ganyan, no. Sabihin nila, Princess, gusto mo bang yumaman? Sabi, syempre naman, di ba? Sasabihin ko, oo naman, di ba? Tapos sasabihin nila kasi ako ganito na kinita ko, tapos titignan ko, okay. So, sige. So, hindi na lang ako kay Kibo, di ba? Sabi ko, okay. Hindi na ako magsasalita masyado kasi hindi mo na ako close sa ganun, di ba? So, um,
tayo kasi dapat talaga, may mga time na hindi tayo pwedeng magyabang, hindi rin tayo pwedeng masyadong i-expect na yun din yung gusto ng ibang tao. Kasi what if hindi yun yung dahilan nila? What if ang kailangan lang nila is community, sense of purpose, sense of, malay mo mas mayaman pa pala sa iyo yung kausap mo. Tapos magulat ka, 'di ba? Ang gusto pala niya sa community, sa pagsali dito is kailangan niya lang, gusto niyang gumanda kasi medyo may edad na siya. Eh old rich pala siya. 'Di ba? Sila pala yung may-ari ng lahat ng shipping lines sa Pilipinas. Tapos sinasabi pa pakitaan mo yung income mo, 'di ba? 'Di ba parang maaano ka, 'di ba? Ang dahilan niya pala kung bakit siya sasali eh dahil gusto niya lang may amiga siya. Gusto niyang bumanat yung wrinkles niya, no? Eh wala siyang mahanap na product, 'di ba? Tapos pinapakita mo sa kanya yung income mo, eh pambili niya lang pala ng sapatos yung income. Kasi may pagka-Imelda pala siya, 'di ba? Kasi mayaman ang pamilya nila, 'di ba? Kaya dapat napakahalaga na tayo, no, huwag tayong mag-a-assume. Pag nagpo-close tayo, never assume. Always know the reason why they will join. The problem and the desire. Okay ba? So, ganun, no? Okay. So, yun na yung last lesson natin. And then, yung utang ko sa inyo kanina, how to close, no, the sale, even without showing the presentation pa. Nag-uusap pa lang kayo, close na. Okay, ito yung magandang example niyan. Para, ano tayo ha, mabilis. Number one, no, pinaka-great example niyan is, alimbawa, nagbebenta ka ng kotse, no, ng kotse sa isang car shop. May dumating ngayon na lalaki, no, nagtatanong siya, naghanap siya ng kotse para sa kanya, no, sa family niya. Ngayon, dadatingan to si tanga-tangang salesman. Si tanga-tangang salesman, ay sir, naku, may bago kami ngayon, tama-tama, no? Etong kotse namin, latest to, Tesla, no? Ganda, grabe. Ano na siya, kahit na po yung misis nyo eh nakaupo dyan at ikaw naman eh naghahayahay ka sa pub, no? Eh nanonood ka ng sports or basketball liga. Naku, may magdadrive na para sa asawa mo. Nomatic na siya, tapos electric pa, napakatipid. Tapos maganda dito yung latest namin, sir, red. Ganda. Yeah. Yan yung si tanga-tangang salesman, no? Ito si matalinong salesman, no? Hi sir, good morning. Kumusta po kayo, 'di ba? Ano po pala yung aalamin mo muna yung gusto niya. Kasi ang good salesman is tanong ng tanong pero tatahimik. Tanong ng tanong, sasagot si client, tatahimik. Pero pumapasok na yung sagot ni client, ni customer, ni prospect sa utak niya. Nagre-restore na sa memory bank niya. Dapat pa kayo, no, bilang closer, bilang sales agent, dapat para kayong mga babae mag-isip. Kasi kami mga babae, nahuhuli namin sa bibig ang mga lalaki, 'di ba? Para kaming detective, no? Para kaming K9. Kaya, kaya booking agad eh. Mga lalaki madali mahuli, no? Ang ano nila, pag may nililihim sila o may tinatago silang dyan, mga problema nila. Tama ba, girls? Para tayong daig pa natin si Detective Conan eh, di ba? Daig pa natin yung trip ng mga, di ba, instant ano tayo, detective, no? Tapos K9, may pagka K9 tayo. Parang maaamoy natin agad kung saan natatago yung mga paraphernalias nila. Di ba? Booking ka, boy. Di ba? Na, kita mo to, di ba? Ano to, ha? May kachat ka, ha? Yan, ganyan, di ba? Ganyan ang mga magagaling na salesman. Di ba? Ah, ang maganda sa salesman, nakakapagtanong ka pa, tapos sasagot pa, 'di ba? May sixth sense daw sabi ni Thor. Mas madali maging salesman kasi pag nagtanong ka, sasagot naman si client. O, 'di ba? Hindi yung ikaw yung salita ng salita. Eh, sa amin ng mga babae, pag nagtanong ka, ayaw sumagot eh, pero nabubuking pa rin, 'di ba? Oy, 'di ba? Ba't gabi ka na, 'di ba? Oh, ba't inumaga ka na? Walang lusot, 'di ba? Kay gabi o umaga. No, ang buti nga maaga eh, 'di ba? Eh, hindi, kahapon 'yun. Dapat gabi ka umuwi, hindi yung ngayon umaga, 'di ba? May iba may uusapan eh, 'di ba? Ganun. So kailangan, in short, no, pag salesman, dapat matanong ka. Kasi nare-restore sa utak mo, sa memory bank mo yung sagot niya.
'di ba? So, 'di ba, "Sir, good morning po. Ano pong hanap natin?" 'Di ba? Puwedeng magtatanong siya, "Sir, ano po ba yung may idea na po ba kayo kung anong brand yung gusto ninyo?" So, dun ka muna mag-uumpisa. Actually nahanap ko ngayon Toyota talaga ako kasi medyo trusted ko na Toyota kaysa sa Nissan, Mitsubishi 'no. Yan na talaga yung brand na, okey. Para saan ba sir? Yun. Pang-pamilya ba o pamporma? Gano'n, 'di ba? Marunong kang maglaro, mag-joke 'no? So, actually pampamilya, eh, kasi, ilan po ba yung anak niyo ngayon, sir? Tanong ka ng tanong, 'di ba? Actually, dalawa na nga, eh, malalaki na. Eh, naku, sir, naku, malaki na pala yung isa niyo. Ilang taon na po? 18, tapos yung isa high school, magka-college na pala yung isa, no? Matatangkad yata ang mga anak niyo, sir, kasi mukhang tangkad kayo, eh, 'di ba? Ayan, medyo, 'di ba, bula-bulahin mo, joke mo, 'di ba? Yan yung matalinong salesman. Oo, naku, mas malaki pa yung anak ko sa akin ngayon. Grabe, college na. Di ba, makakagaanan mo ng loob. Di ba? Ganyan nakakatanda ko, sir, bagay sa inyo to, no? Ito lang naman, sir, idea lang, no? Pero ito po yung sa tingin ko na babagay sa inyo. Ang latest model po natin ngayon is mas malaki siya, yung latest ng Toyota na Fortuner. Pero hindi gaya ng mga matibay po yung makina ng 4D, ano, Lolo 4D, tawag namin dyan. Pero yung maganda po sa latest ngayon, medyo mas mataas po yung ano niya, elevation ng dito, yung parang hood niya sa taas, no? Eh, matatangkad kayo, sir, eh, para kasya kayo. Ay, actually, ganap nga ako medyo mataas-taas talaga. Pero kung gusto niya naman, sir, na ano, yan, pang pamilya yan, no? Kung dalawa na yung anak nyo, actually, makakapaglagay pa kayo sa likod ng apo. May apo na po ba? Ay, naku, wala pa akong apo. So, meron po ba kayong kulay na gusto, sir? Okay, ganito. Oo nga, eh, puti pa rin talaga gusto ko. Okay. Ngayon, sir, maganda po 'tong ano 'no, maganda magbigay ka pa ng option 'no. Ito yung model natin na ganyan, Toyota, yung brand yun, latest na Fortuner. Pero meron ding pwedeng tumapat niyan in terms of taas, no? Pwede ring pampamilya na siya, pwede ring pamporma. Halimbawa, ito si Ford, no? 4x4, no? Si Raptor. Pero ang downside naman yan, sir, ganito, pagdating sa mga makina, no, medyo ano siya. Ako, I highly recommend bilang ano, since pabor naman kayo, gusto niyo talaga yung Toyota, dito na lang ako sa bagong Fortuner na model, latest, no? Tapos gusto niya pa pula. Sakto, sir, meron kami. Gusto niya na po ba makita? Imagine, sir, kasya talaga kayo dun. Sasabihin mo rin, imagine, 'di ba? Nahanap mo yung gusto niya, dahilan bakit yun ang gusto niya, nahanap mo yung purpose, nahanap mo yung problem, matangkad sila, hindi sila kasya. Mahirap makahanap ng car na medyo elevated yung taas, yung iba, 'di ba? Maliliit, mababa, no? Medyo SUV yung gusto niyang type. Tapos, nakuha mo rin yung kulay. Alam mo rin yung gusto niyang kulay. Na-close mo na siya bago niya pa makita yung kotse. Literally speaking, close na bago niya pa makita. Sir, eto yung car mo. 'Di ba? Minsan kasi may psychology doon. Sir, eto yung car mo. O, yan na, nandyan na. Yan po yung sinasabi ko sa inyo kanina. Yan po yung makaka-fit sa lahat ng needs nyo. Nahanap ninyo sa isang sasakyan. Try nyo, sir. Imagine, sir, kasya kayo dyan. Kasyang-kasya yung tangkad nyo dyan. Lalo na yung anak nyo, pang basketball yung height, oh. Basketball player ang height. Kasyang-kasya siya dyan. Kasi, sir, mahirap talaga makahanap ng sasakyan ngayon na medyo mataas yung ano, eh, no? Karamihan talaga, ano eh, medyo, lalo na sa inyo, medyo matangkad kayo. Yan po yung talagang swak na swak sa inyo. Close agad, hindi pa nakikita. Kakakita pa lang ng sasakyan, close na. Ganun din sa condo, guys. Nalaman mo na kasi lahat ninanap nila, 2 bedroom ba? 1 bedroom ba? Studio lang ba? Ay, yung inanap ko po kasi studio lang, yung maliit lang kasi estudyante lang po ako. Ay, okay, meron. That is sales, 'di ba? So, ganun din tayo sa ano, sa business natin, no? Napakahalaga na, bakit mo ba gustong gawin tong negosyo na to? Para makapag-quit ka sa trabaho. Bakit kasi gagawin to? Kasi makapag-for good ka na, OFW. O bakit ka naman, princess, gusto mong gawin tong business na to? Kasi gusto mo may sarili kang income. Pero gusto mo kasama mo yung asawa mo habang may income ka na magkasama kayong dalawa. Makuklose mo yung tao.
Ay, oo. Ako naman talaga ng mga time na yan. Oo, yan ang gusto ko. Oo, oo, oo. Eh, di excited yung tao. Gusto niyang gawin agad. Natumbok mo kasi bullseye, kumbaga. Bullseye yung why. Yun ang, to make the story short, bullseye yung why. Okay ba yung example natin, mga bata? Mga chikiting? No, guys, ha? 2 oras na tayo nag-mastermind ngayon. Okay ba? Yes, coach. Okay. Ganda, coach. Okay. Sino? Yung lesson. Thank you guys Salamat sa pakikinig, no? Thank you sa ako sobrang happy ko kasi nakahanap ako ng solusyon, no. We will still try to save my gallbladder, no. And alam niyo napakahalaga ng health and fitness sa entrepreneur. Kasama yan dun sa lesson natin kung ito si Tor, no, member to ng ng Productive Solopreneur Lifestyle. Kung meron man akong course na sobrang napakahalaga, I think yun yun. Money making, skills, technical know-how, secondary lang yan. Pero alam nyo, Sis Lourdes, galing, thank you. Welcome, sis. Alam nyo, napakahalaga ng lifestyle sa isang entrepreneur kasi sa totoo lang guys, nakakabaliw maging negosyante. Darating time, wala ka pang income, no? Darating ang time, kagaya ko ngayon, sa edad ko sa totoo lang fund ko na lang yung inaano ko ngayon. Ngayon nga, sabi ko sa asawa ko, uy, konting sundot ng allowance. Laki ng expenses ko sa Pilipinas, sobra, no? Kasi, eto, laki ng family ko. Kung mga barako dito, lalakas kumain. Tapos ako, laki lang expenses ko, 'di ba? So, kailangan, sa akin, kailangan, naaano ko talaga yung, yung momentum ko. Yung reason why ko, napakahalaga na ma-sustain ko yun. So, ngayon, ang goal ko talaga ngayon, medyo nalobat ako ng ilang buwan dahil dito sa health ko. Nakaka-depress pala kapag may alam mo yung may health problem ka. Imagine mo naman may ganyan kalaki yung bato ko dito sa tagiliran. Minsan pag gumaganyan ako, bloated talaga ako. Pag nadidiinan ko siya, sumusundot siya sa likod. Diba, thank God talaga hindi ako nangingisay dito. So, alam mo yun, medyo pero meron akong goal meron akong deadline, meron akong kailangan pagdaanan na trial and error. So, 100% priority ko yung health ko, pero hindi pa rin mawawala yung yung tawag dito, yung desire na ito maglaan ako ng 2 hours para matrain ko kayo. Para kahit na habang binibuild ko pa yung offer natin, nagpa-prospecting closing na kayo. Kagaya ng ginagawa ni Tor. 'Di ba? So Tor, congratulations. I hope na maging inspiration ka sa mga team members natin, no? Ako i-incorporate ko na rin yung prospecting bit by bit kasi ang dami kong focus. Offer creation, tapos yung mga health ko pa, yung mga other priorities ngayon. But don't worry, I will do my best na matapos natin yung mga commitments natin. So that's all for tonight, guys. Medyo lowbat na yung energy ko. Thank you so much. Ito ang pinakamahalagang lesson na balikan nyo. Prospecting, no? Tapos social media, social selling. Tapos pangalawa, itong pangatlo, closing. Okay? So system next, no? Lupit na so system. Ang dami yung pwedeng matutunan talaga. And ako, kabisado ko siya by heart, no? Ito lang tatlo na to, okay na kayo. Pero gagawa tayo, yung mga premium course ko, personal branding, 14 days challenge. Yung 14 days na yun, intensify yun. Grabe. Yung mga student ko na doon, naging top earner sila lahat. No? Lahat sila nakapag-create ng sariling brand, naging leader, naging top earner. Top earner secrets, isa rin yan, no? Hindi tayo focus dun sa income, but the mindset of a top earner. So in the future time, no, yung mga courses na yan yung mga alamat alamat sa PBA. So makita niyo yung mga principles doon, sobrang but we will dig deeper to that. Sa ngayon kasi ang focus natin, medyo back to basics tayo. Basic pa yun, di ba? Ayan. Thank you, coach. Ayan. Salamat, guys. Thank you sa time ninyo. Yung replay kahapon meron. Oo, dina-download ngayon. Sis, upload ko mamaya. Coach, ever since nag-networking, natutunan ko maging important yung health. Simula gumamit ko ng supplement, di na ako nagkakasakit. Very good. Ako rin, bro. So, grabe yung supplement ko. Talagang tambak din. Ubo at sakit sa ulo na lang. Okay. Ano lang yan, bro? Stress. Medyo clear out. Pamassage din minsan, no? Pa-therapy ka kayo kay Doc Mel.
300 lang naman, patanggal ng stress. Dami ko pang gusto matutunan sa'yo, coach, saka yung mga courses mo. Yes, in future time, no, yung mga courses na yan, sa PBA, yan yung mga, marami tayong mga, ano next level na mga courses talaga. Thank you, coach. Coach yung replika hapon. Okay, mamaya, sis. Thank you. Excited na matutunan din yun, coach. Ang alin, sis? Yung system. Oo, oo. Maganda yun, no? Personal, gagawa tayo ng personality quiz. No? Malalaman nyo paano i-close ang iba't ibang uri ng tao sa mundo. Sa pamamagitan ng apat na category na nabibilang sila. Blue person, yellow person, green person, and red person. Ang daming network marketer hindi alam to. Pero ito yung key para makategorize mo kung paano mo sila titirahin. Red person ka, o eto ka. Green ka, o sige, eto ka. Diba? Yung mga close niya sila dun. Pero, kasi minsan, pag nagtuturo ako, the more na complicated, the more na nalilito, ang dami ng knowledge, wala na apply. Ako, gusto ko pasimplehin. Ang trabaho kasi namin mga coaches, pasimplehin. Ang dami mong tinuro, nabaliw na yung student. Wala man lang na-apply. 'Di ba? Diyan kumikita mga coaches eh. Turo lang ng turo. Tapos, kakaturo, nabaliw na yung student. Wala na-apply. Syempre, income naman sila ng income habang nagtuturo, 'di ba? Sa akin, simplified. 'Di ba? Kagaya sabi ko sa inyo, ba't ka magpo-focus sa objection? Ang daming courses dyan, no? How to, 'di ba? Halimbawa, makakapag-close ka ng maraming sales, handle objection, 3,000, 5,000. Sabi ko, hindi mo naman talaga kailangan mag-focus sa pag-handle ng objection eh. Kasi pag nag-focus ka dyan, abutin kayo ng umaga, alas 5, chat ka ng chat para kang tanga, gabi na. Chat ka ng chat, handle ka ng handle ng objection. Tapos, close mo ulit. Hindi. Pabalikin mo lang sila dun sa pangarap nila, sa problema nila. Tapos, ang laban. Lagyan mo ng game plan. Pagkabigay mo ng game plan, focus mo siya, imagine niya na kung ano mangyayari sa buhay niya. Close yun. Diba? Close yun. Kasi nung mga time ko, kay Sir Edward, nakaka-30 ako na-close sa isang araw eh. Sa, ang pinaka-breaking record ko, 38 na na-close ko sa isang araw. Sa 2,990 na basic. Tapos kung sana yun mag-upgrade sa dulo. Wala pang ads yun ah. Ano lang yun? Online lang. FB group. No? So, it worked with me, no? I hope na mag-work din. Lalo na yung offer natin. 1,000 pesos. Tapos 500 ka, di ba? Kung diamond ka. 300 ka kung di ka pa diamond. Okay na yun, di ba? 1K, di ba? O, sige guys, I hope marami kayong natutunan. Review na lang. Humihilik na si Angel sa background. Bye-bye. Ciao, ciao. And see you soon. Mama, nagmi-midnight snack pa. Alas 11 na. Good night, guys. Saka huwag kayong mahiya kahit mag-Zoom call kayo na magulo yung bahay nyo. Ako nga, ang buhok ko, kakagaling ko lang sa biyahe. Di pa nga nakakapag-ahit ng kilikili ko. Okay lang yan, di ba? Wala nang ayos-ayos, di ba? Kasi we need to be as practical, as natural, as genuine sa mga taong kausap natin. May mga time nagko-close ako, di ako naka-get up, di ba? Pero nakikita ng tao yung sincerity mo sa yung pagiging genuine mo, no? Pwede yun. Kung ano man yung status mo sa buhay ngayon, may income ka man o wala pa. Halimbawa, ikaw sis Rachel o sis Lourdes, no? Halimbawa, yung bahay mo, medyo hindi ka pa ganun ka-confident. Okay lang yun, no? Pakita mo kung ano ka. Noong nagsisimula yung video ko dati, ang uling ng mga kaldero namin, grabe, dun sa kabilang bahay namin, no, nagbablog-vlog ako, no, Inglesera pa ako, kasi mga ano namin. Pero yung, nandun ako kumukulog, kumikidlat, umuulan, yung yero ng bahay namin, dinig na dinig yung ulan. Tapos ang dami naming kaldero. Kitang-kita dun sa vlog ko na yun na, hanapin nyo yun, minsan sisend ko sa inyo, ang iitim ng mga kaldero. Tapos yung damit ko nun, ang pangit na ng damit ko, nung kita pa yung ano ko, no, naalala mo yun? Parang hindi pa ako nag-isip kung ano yung damit ko, sexy ng damit ko, tapos kita pa yung, wala ilang taon lang ako ng mga 20. Yan. So, hindi ako, pero ginawa ko siya kasi nagpa-practice ako. Kumbaga wala nang insecurity. Okay, so yun lang no guys. Recap, replay. Almost 2 hours pala tayo ngayon. So, ito isa sa pinaka-importanting lesson, closing. Madali na yan, no? Ilang steps lang yan. And
walang estudyanteng kumikita at nag-i-income, nagiging top earner ng puro aral. Yan lang masasabi ko sa inyo to end this. Huwag puro aral. No? Ako nga kung hanggat maaari ikakat ko na dito yung lesson eh. Pwede na kayo mag-prospecting. Pwede na yan. Pwede na kayo lumipad dyan sa mga strategy. Dadagdagan ko ng isa pa para medyo isa o dalawa pa. Okay? Para lima. Pero itong tatlo lang na to, solid na yan. Okay? Dadagdagan natin ng ano ng sew system saka changing hats technique. So dalawang closing skills yan. Changing hats technique at saka yung sew system, ha? Okay? Changing hats technique, sew system. Okay, gawin natin tatlo. Turo ko na rin yung personality, colors of personality. Tatlo, okay? Part yan ng mga premium lesson ko nung nakaraan. Ibobonus ko sa inyo itong tatlo. Pero wag niyo muna isipin itong tatlo kasi advance. Pang high school siya. Ito muna pang grade primary, ha? Itong tatlong lesson, okay? Pero bukas wala na muna tayong training, no? Mag-prospecting na tayo. I-apply na natin 'tong tatlo kasi mahirap ma-stuck kayo. Puro maging seminarista kayo. Aral, aral, aral. Walang may apply. So, stop na tayo ng training ngayon. Okay na 'tong tatlo na to. Pag nakita ko na nag-move forward na kayo, kasi ako bilang coach, gusto ko after lesson, apply. 'Di ba? Hindi na yung tuloy-tuloy lesson, 'di ba? Tapos di na na-apply, walang resulta. So, i-apply na tong tatlo na to, no? Prospecting, social selling, closing. Tapos, ako, makakapag-focus ako sa health ko, makakapag-focus ako sa pag-create ng offer natin. 'Di ba? Kasi, nauubos yung oras. So, last na to na training. And then, pagdating ng natapos na natin yung yung low ticket offer, ano ba ngayon date? 20, ano date kayo ma? October 23? 22? 22? Okay, sige magkita-kita na tayo sa November na lang after ng seminar ng ng bakasyon ha. Kailangan mag-focus kasi guys sa health ko saka dun sa offer natin. Yung tatlong bonus ko sa inyo, yun naman yung pag-usapan natin. Pero tignan natin yung progress niyo sa tatlong techniques na to ha. Kasi yun ang mahalaga. Sino excited na i-apply tong tatlong techniques na to? Yan, natutunan ko sa iyo po. Okay, na good night na sila. Okay, sige, sige. Okay, I know na excited na kayo. Tignan natin yung progress. Marami kayong mapapunta sa presentation nila Sir Ace kasi mahalaga yun. Okay, guys? So, that's it, no? Kung ano pa lang kayo ngayon, nasa free trial pa lang kayo ng account, gagawa natin na paraan yan. Tandaan nyo, pwede na kayo maghanap ng pito na magfa 5-8 na product. Tapos, padala nyo yung product sa kanila, no, na dalawang product, Fairmax or whatever na gusto nila. Tapos ipunin nyo yung 5858. Pito na yon, pang diamond nyo yon. So may paraan. 'Di ba? May paraan. Sis, Rachel, gawin mo na yon, no? Kasi ikaw yung isa sa pinakauna ko eh. So para ma-activate ko rin yung account mo, para hindi ma-pending yung iba. Kasi strict talaga tayo, one account per person lang. Kaya kahit ako hinihintay niyo ako kasi si Angel na register ko siya eh. Eh ako magpa-prospecting na rin ako bukas tas gagawin natin, ma-activate yung account ko. So, ayun yun yung gagawin natin. So, tuloy go tayo sa prospecting, guys. Okay, so that's it for tonight and God bless and good night.